Isang eksena sa simula ng pelikula kung saan nagpapahayag ang isang guro sa pamamagitan ng loudspeaker na malapit nang ipalabas ng Live ang E-Challenge the Champion program ng grade 12 student na si An Chanso. Sa klase, sinimulan ng guro ang roll call. Naglabas ang istasyon ng isang magarbong introduction video tungkol kay Choi Dalpo, isang natatanging scholar na pumapangatlo sa ika-negatibo 34 na pwesto sa buong paaralan. Ngunit hindi nila alam na 34 lang ang estudyante sa buong paaralan. Pagkatapos ng pinakanakakatawang introduction, hindi nakalimutan ni Choi Dalpo na linawin at ipagmalaki ang kanyang mga egg na grado sa paaralan na ikinatuwa ng editor. Ngunit, ang labanan sa pagitan ng top rank at last rank na estudyante sa buong paaralan ay kawili-wili, di ba? Nagsimula ang unang round ng paligsahan sa isang tanong. Alinsunod sa pelikulang Pinocchio, anong sakit sa Korea kung saan isa sa bawat 43 katao ang mayroon nito na may sintomas ng patuloy na paghikbi kapag nagsisinungaling? Sa unang tanong, kinailangan ni Choi Dalpo na humingi ng tulong kay An Chanso. Tinanong siya ng easy kung gusto ba talaga niyang sagutin ni Chanso dahil magkatunggali sila sa ngayon. Mayroon silang 30 segundo para magtanong, ngunit ginamit niya ang oras para insultuhin si Chanso. Kung mananalo si Choi Dalpo, sasampalin niya si Chanso ng 0 beses at kabaliktaran. Ang mga sinabi at ugali niya ay halos nagpabulyaw kay An Chanso sa live na broadcast. Pagkatapos ng 30 segundo, hindi pa rin binigyan ni An Chanso si Choi Dalpo ng sagot. Ngunit nakakagulat sa buong studio na madali rin siyang nakasagot ng tama. Ang sakit ay ang Pinocchio syndrome. Nakakagulat sa lahat, tinanong siya ng host kung alam niya ba na mayroon ding lie na may ganitong syndrome. Nagkwento siya tungkol sa kanyang kaibigan na binansagang Pinocchio Witch. Sa klase, si Choi In-ha ay tinutukso ng buong klase dahil sa Pinocchio Witch na may sakit na ito. Siya nga iyon, at habang matigas siyang nakikipagtalo, bigla siyang hinikbi. Kaya naman, tuwang-tuwa ang buong klase sa libreng tawa. Sa pangalawang tanong, tinanong kung paano kinakalkula ang 60 taong siklo batay sa 0 celestial stems at 12 terrestrial branches. Nang matapos ang tanong, bigla siyang naalala ang kanyang mga alaala, maraming taon na ang nakalilipas. Noong si Choi Dalpo ay kasama pa ang kanyang masayang pamilya. Noong bata pa si Choi Dalpo, ang pangalan niya ay Ki Ham-yung. Habang naglilinis kasama ang kanyang ama, ipinakita niya rito ang kanyang kakayahan sa mabilis na pagkalkula ng mga taon. Ikinalugod at ipinagmamalaki ng ama ang kanyang ginawa. Pagkatapos, ipinagmayabang niya ito sa lahat ng dako. Habang nagdidistribute siya at ang kanyang kuya ng tinapay sa mga kapitbahay, hindi rin niya nakalimutang magmayabang ng kaunti. Napakadalas magmayabang ng ama na kahit tulog si Choi Dalpo ay hindi siya tinantanan. Tumawag ang ama mula sa trabaho at pinapupunta siya para magkalkula kung anong taon iyon. Kinukumbinsi niya ito na kung kakalkulahin niya, dadalhin siya sa fireworks display. Agad niyang sinagot ng may nagniningning na mga mata. Hindi rin mapigilan ng mga kasamahan ng kanyang ama ang papuri. Ang ama ni Choi Dalpo ay ang kapitan ng 119 rescue team. Habang nagsasanay ang buong team at masayang nagtatawanan, tumunog ang isang alarm. Mabilis na sumakay ang buong team at pumunta sa lugar ng sunog. Napakalaki ng sunog at naghahanda sila sa paghahanap sa mga biktima. Samantala, lumabas ang isang tao mula sa loob at sinabing mayroon pang 2 tao sa duty room. Sinimula ni Captain Ki, na ama rin ni Choi Dalpo, ang rescue plan. Habang ang mga bumbero ay matapang na pumasok sa loob para hanapin ang mga tao, ang 2 taong akala ay nasa loob ay biglang lumabas sa labas. Lumabas na nakatakas na sila noon pa man. Sa oras na ito, ang mga bumbero ay naghahanap ng mga biktima sa loob. Napakalaki ng apoy at mabilis na kumalat ang apoy sa gasolinahan sa loob na nagresulta sa pagsabog. Ang pagsabog ay kumitil sa buhay ng 9 na bumbero kasama na ang ama ni Choi Dalpo. Kinabukasan, pagkatapos na maapula ang apoy, nag-umpukan ang mga reporter sa lugar upang mag-ulat tungkol sa sunog. Ang pamilya ng mga namatay na bumbero ay nasa labas. Kinuna ng pulis ang pahayag ng gwardiya, ngunit nagsinungaling siya at binaluktot ang buong kwento na inilipat ang lahat ng kasalanan kay Captain Ki. Sa gitna ng kaguluhan, isang kapitbahay ni Choi Dalpo na may Pinocchio syndrome ang nakakita sa isang taong kamukha ng kanyang ama. Habang nasa telepono, sinabi niya ito sa kausap niya. Sa isa pang pangyayari, sa funeral home, ang mga pamilya ng mga biktima ay nagdadalamhati. Patuloy na kumukuha ng litrato ang mga walang pusong reporter at nangangalap ng impormasyon. Samantala, sinisisi ng pamilya ng mga biktima si Captain Ki dahil sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay sa sunog. Nang lumabas ang balita na tumakas si Captain Ki, lalo silang nagalit. Binalingan nila ng masasamang salita ang pamilya niya. Napasubsob sa labis na kalungkutan ang ina ni Choi Dalpo at tumungo sa paghingi ng sinserong tawad. Pagkatapos, tahimik na umalis ang mag-anak. Sa mga sumunod na araw, kinuyog ng mga reporter ang bahay ni Choi Dalpo at ginulo ang magkapatid. Ang mga maling akusasyon tulad ng pagsasakripisyo ng kanyang ama sa buhay ng kanyang mga kasamahan para lamang sa promosyon ay inihagis sa kanila. Ang mga tanong na nakakaapekto sa pag-iisip ng mga bata ay nagpagalit sa kanya. Detalyado niyang binasa ang listahan ng mga kasamahan ng kanyang ama na namatay sa sunog na ikinagulat ng mga reporter. Ngunit hindi sila naniwala at binato pa ng itlog si Choi Dalpo sa mukha. Lubhang malupit ang eksena. Pagkatapos nito, ang mga reporter sa istasyon ay pinutol at binura ang bahagi ng mga bata upang maiwasan ang galit ng publiko. Ang ilang istasyon ay nag-aalala na ang pagkalat ng imahe ng mga bata ay magpapasiklab ng puot ng tao. At habang hindi pa malinaw ang lahat, totoong nakokonsensya sila. Ngunit dahil masyadong sikat ang balita, sa huli ay nilabo na lamang nila ang mukha ng magkapatid. Ipinapapalabas pa rin ang video. Noong gabing iyon, nananatili ang mga reporter sa labas para mangalap ng impormasyon at sa loob ng bahay, ang mga pulis ay naghahanap ng ebidensya at kinakapanayam ang pamilya ni Choi Dalpo. Patuloy na ipinapapalabas sa balita ang mga paninira kay Captain
Ki na ikinalungkot ni Choi Dal-po at pinaniwalaan niyang totoo ang mga ito. Sa kabutihang palad, kasama niya ang kanyang kuya na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob tulad ng kanyang ama na nagpagaan sa kanyang loob at nagpapanumbalik ng kanyang tiwala sa kanyang ama. Kinabukasan, pagkatapos ng almusal, labis na umiyak ang kanyang ina sa lahat ng nangyari sa kanilang pamilya. Ngunit mabilis din siyang nakarecover at hinikayat si Choi Dal-po na manood ng fireworks display sa gabi. Nang gabing iyon, hindi maibsan ng magandang fireworks display sa kalangitan ang sakit ng kanilang pamilya. Kasabay nito, pumunta ang kuya ni Choi Dal-po upang hanapin ang reporter para magpa-interview. Samantala, dinala siya ng kanyang ina sa tabing dagat upang maglaro ng fireworks ang mag-ina. Nang sumabog ang mga paputok sa kalangitan, niyakap siya ng kanyang ina at tumalon sila sa dagat para magpakamatay. Sabay nilang makikita ang yumaong ama. Kinabukasan, narinig ng kuya ang balita na nagpakamatay ang kanyang ina at kapatid. Mabilis siyang pumunta sa tabing dagat ng mailabis na pagkabigo. Sa itaas ng bangka ay ang bida, si Choi In-ha at ang kanyang ama na nag-aaway tungkol sa mga issue sa pamilya na ikinagalit ng kanyang ama. Sa sandaling ito, ang batang babae na may Pinocchio syndrome ay nahihirapan sa kanyang mga hikbi. Nagiging sanhi ito ng patuloy na paghikbi kapag nagsisinungaling siya sa kanyang sarili. Ang mag-ama, In-ha at ang kanyang ama ay lumipat sa bahay ng kanyang lolo sa tabing dagat. Lubos na natuwa ang lolo nang makita ang mag-ama na dumalaw sa kanya. Pagkatapos ay lumabas siya at naghintay na bumalik ang isang tao. Sa labas, isang batang lalaki ang nagmamadaling nagbibisikleta pababa sa isang matarik na kalsada. Minana siya ng matandang lalaki bilang kanyang sariling anak at ipinakilala siya sa mag-ama na In-ha. Dahan-dahang ikinuwento ng lolo ang nangyari sa bata. Lumabas na si Choi Dal-po, ang tunay na anak na labis niyang minahal, ay pumanaw 30 taon na ang nakakaraan. Samantala, ang kasalukuyang si Choi Dal-po ay iniligtas niya sa dagat. Sa tulong ng pulisya at lokal na pamahalaan, inampon ng lolo si Ki Hamyong at pinangalan ng Choi Dal-po. Gayunpaman, hindi siya tinanggap ng ama ni In-ha. Sinabi niya ang katotohanan na ang tunay na si Choi Dal-po ay patay na ikinagulat at ikinagalit ng lolo, kaya nawalan siya ng malay. Ang kanyang sakit sa katandaan ay nagpapaniwala sa kanya na ang kanyang minamahal na anak ay buhay pa. Gayunpaman, mahigpit pa rin na tinututulan ng ama ni In-ha ang pag-ampon ng lolo kay Choi Dal-po. Gusto niyang paalisin si Choi Dal-po sa bahay. Dahil sa awa sa matandang lalaki, nakiusap si Choi Dal-po na manatili at magpanggap bilang kanyang mabuting anak upang alagaan siya hanggang sa gumaling siya. Nang gabing iyon, nagising ang matandang lalaki at tuwang-tuwa na kasama at inaalagaan siya ni Choi Dal-po. Habang kumakain sila, gusto ni Choi In-ha na manood ng zihi upang makita ang kanyang mahal na ina, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang ama. Nagalit ang bata at pumasok sa kanyang silid nang hindi kumakain. Pagkatapos, nasa kusina si Choi Dal-po at naaalala ang gabing iyon. Niyakap siya ng kanyang ina at sinabi sa kanya na hahanapin nilang dalawa ang kanyang ama. Nanlaki ang kanyang mga mata na parang tinatanong kung totoo ba iyon. Ngunit sa huli ay nagsinungaling ang kanyang ina. Biglang lumitaw si Choi In-ha sa kusina. Nakatayo siya na nakakross ang kanyang mga braso at kinukwestiyon si Choi Dal-po. Dahil ayaw niyang guluhin niya ang kanyang lolo, sinabi niya na tiyo lang ang itatawag niya kay Choi Dal-po kung kasama nila ang lolo at kung wala ay bastos na naman siya. Pero sa huli, nagdadaldal lang siya dahil nagugutom siya at patuloy pa rin siyang naghihikbi dahil sa pagtanggi niya. Nahirapan ang batang babae sa mainit na patatas, buti na lang at bumalik si Choi Dal-po para tulungan siya sa paglalagay ng patatas sa loob ng papel para mas madaling kainin. Nang makita niya itong bumalik, nagulat si Choi In-ha ng kaunti, ngunit hindi niya nakalimutang purihin si Choi Dal-po. Nang purihin siya na maganda siya, ipinagmalaki niya na kamukha niya ang kanyang ina. Sinabi niya na ipapakita niya ang litrato kay Choi Dal-po, ngunit naalala niya bigla na itinap. Pagkatapos niyang ayusin, mabilis siyang bumaba sa burol para sabihin kay Choi In-ha. Nang uwi na sila, gusto ni Choi Dal-po na ihatid siya paakyat ng burol, ngunit dahil sa sobrang taas nito, napilitan silang maglakad. Sa daan, tinanong ni Choi In-ha si Choi Dal-po tungkol sa kanyang tunay na mga magulang at kung sino ang pinakakamukha niya. Sinabi niyang kamukha niya ang kanyang ama, kaya sinabi ni Choi In-ha ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay mabuting tao ang ama ni Choi Dal-po. Ang sinabi niya ay lubos na nagpasaya kay Choi Dal-po at hinalikan niya sa pisngi si Choi In-ha na ikinabigla nito. Nang makauwi, natuwa ang batang babae nang gumana na ang zihi. Hindi siya tumigil sa pagpapasalamat kay Choi Dal-po at seryosong hiniling sa kanya na huwag sabihin sa kanyang ama na nanonood siya ng zihi. Hindi nagtagal matapos buksan ang zihi, nakita ni Choi In-ha ang kanyang ina. At talagang, sadyang napakaliit ng mundo. Ang ina ni Choi In-ha ay ang reporter na si Song Chaok. Noong taon na iyon, ang reporter ay nagbigay ng maling impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Labis na nagalit si Choi Dal-po at lumabas. Sa sandaling iyon, umuwi ang ama ni Choi In-ha at isinumbong sa kanyang lolo ang lihim niyang panonood sa kanyang ina sa zihi. Pinalo ng ama si Choi In-ha. Walang magawa ang batang babae kundi magmakaawa na tulungan siya ni Choi Dal-po. Ngunit nakatayo lamang siya doon na may malamig at puot na ekspresyon. Bumalik sa kasalukuyan sa studio, umabot na si Choi Dal-po sa huling tanong, isang tanong tungkol sa pangalan ng isang karakter. Madali siyang nakapagbigay ng sagot na ikinagulat at hindi pinaniwalaan ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Sa studio, magaganap na ang ikalawang round ng live na labanan sa pagitan ni Choi Dal-po at An Chan-soo. Nang umagang iyon, bago pumasok sa paaralan, binigyan ng kanyang lolo si Choi Dal-po ng maraming paalala tulad ng dapat mong alagaan ang iyong pamangkin at dapat sundin ng pamangkin ko ang tiyuhin niya na ikinainis ni Choi In-ha. Gusto niya sanang magkaroon ng sariling bisikleta, ngunit pinilit siya ng kanyang lolo na sumabay sa kanyang tiyuhin. Kawawa naman siya. Sa daan papunta sa paaralan, pinatakbo ni Choi Dal-po si Choi In-ha ng malayo patungo sa lansa. Pagdating nila,
sinisi sila ng mga tao dahil naantala sila. Ngunit sa kabutihang palad, sa klase, nakuha ni Choi In-ha ang atensyon ng mayamang anak na si An Chan-soo. Nang malaman niyang madalas siyang tumatakbo, hiniram niya ang isa sa mga bisikleta ng kanilang pamilya dahil may ekstrang bisikleta pa sila. Kahit na medyo luma na, gumagana pa rin ang bisikleta. Sa inis, habang sinusubukan ni Choi In-ha ang bisikleta, nakita niya si Choi Dal-po sa harap niya at ang kanyang pagnanais na makipagkumpetensya ay lumakas. Dumaan siya kay Choi Dal-po at dinumihan pa ang papel sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang kakaibang kasiyahan, Ngunit hindi nagtagal ay nalaman niya na ang papel ay isang personality test at career guidance para sa kanya. Talagang sinaktan niya ang kanyang sarili. Noong una ay gusto niyang maging abogado, ngunit nang marinig niya ang sinabi ni Choi Dal-po, naisip niya ang sarili na nagiging abogado, ngunit biglang sinisiraan ang kanyang kliyente at pagkatapos ay binubugbog ng kliyente. Nakakatakot na isipin lang. Sinabi ni An Chan-soo na dapat niyang subukang maging artista dahil maganda siya. Sayang naman kung hindi siya magiging artista. Ngunit muling sinira ni Choi Dal-po ang umuusbong niyang pangarap. Ayon sa istatistika, ang mga taong may Pinocchio syndrome ay may napakababang sansa na makahanap ng trabaho. Nalungkot si Choi In-ha at sumubsob sa mesa. Bigla siyang humanga sa bagyo. At least meron itong tiyak na direksyon. Pagkatapos, pumasok ang guro sa klase at nag-anunsyo tungkol sa pagpili ng kalahok para sa Kids Champion. Ang makakakuha ng pinakamataas na marka sa pangkalahatang pagsusulit kinabukasan ay siyang pipiliin. Nang pauwi na, ginamit ni An Chan-soo ang pagkakataon na ipahiram ang bisikleta kay Choi In-ha at matapang na sinabi na aamin siya sa kanya sa live na broadcast at umalis upang hindi marinig ang sagot kaagad na ikinagulat niya. Nang gabing iyon, nag-handstand siya sa bahay upang dumaloy ang dugo sa kanyang utak at makapag-isip ng mabuti. Sinabi rin ni Choi In-ha na ang pagkilos na ito ay napaka-scientific. Kinabukasan, nagsusulit ang buong klase. Sa faculty room, sabay-sabay na nagmamarka ang lahat. Ang resulta ay ang pagsusulit ni Choi Dal-po. Ay perpektong itlog ang marka ni Choi Dal-po. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakuha siya ng mataas na marka, kaya nagulat ang iba. Ngunit ang pinakamalaking pagkabigla ay si An Chan-soo. Ang pagkakataong nasa kamay na niya ay bigla na lang inagaw. Dahil natalo, ipinakalat ni An Chan-soo ang chismis na ninakaw ni Choi Dal-po ang mga tanong at nandaya sa pagsusulit. Nang kumalat ang mga chismis, tiningnan ng buong paaralan si Choi Dal-po nang may paghamak at panlalait. Dahil din sa chismis, nagsimulang maghinala ang guro na nandaya siya. Kaya naman, nawalan si Choi Dal-po ng karapatang sumali sa programa. Siyempre, nang mawalan si Choi Dal-po ng karapatang makipagkumpetensya, ang pangalawang may pinakamataas na marka, si An Chan-soo, ang nakakuha ng pwesto at naging kampiyon. Kapag siya ay naging kampiyon, tulad ng sinabi niya, umamin si An Chan-soo kay Choi In-ha ng live sa telebisyon na may kumpiyansang mukha. Bilang resulta, ng gabing iyon, kailangan na naman ni Choi In-ha na mag-handstand sa bahay upang pag-isipang mabuti ang bagay na iyon. Ang pakiramdam ng pag-amin ay tila kakaiba at hinikbi siya ng buong gabi. Sa paaralan, pinilit ng homeroom teacher si Choi Dal-po na magsulat ng paghingi ng tawad dahil sa pandaraya. Ipinaliwanag niya ng paulit-ulit, ngunit hindi siya pinakinggan ng guro. Sinabi pa niya na wala siyang ebidensya, ngunit ang paratang na ito ay wala ring ebidensya. Kaya gumanti siya at nagbanta na ipapakalat niya na nagtataksil ang guro kay teacher yun at pinilit niya itong patunayan kung totoo ba ito. Nawala ng salita ang guro, kaya kailangan niyang kalimutan ang bagay na iyon. Isinusulat niya ang kanyang pag-amin. Samantala, habang ipinagdiriwang ng klase ang tagumpay ni Chan-soo, nasa labas siya, umiinom ng isang malaking baso ng tubig at pagkatapos ay tumakbo upang guluhin sila. Tumanggi siyang makipag-date kay Chan-soo. Hiniling niya sa lahat na humingi ng paumanhin kay Dal-po dahil ang akusasyon na siya ay nandaya ay walang basehan. Pagkatapos ay nakipagtalo siya kay An Chan-soo. Sinabi na patutunayan niya na hindi ninakaw ni Dal-po ang sagot sa quiz at hinamon si Chan-soo. Kung matatalo si In-ha, siya ay sasampalin ng isa 0 beses at vice versa. Sa kanyang galit, hindi pinigilan ni An Chan-soo ang sarili at sa kabila ng pagiging babae ni In-ha, inihagis niya ang bola ng direkta sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi ito tumama sa kanya. Sa sandaling ito, nakita ni Dal-po ang lahat mula sa labas at tahimik na lubos na nagpapasalamat. Pagkatapos ng klase, tiningnan ni Dal-po si Chan-soo mula sa itaas. Dahil sa galit, sinipa niya ang bisikleta ni In-ha. Pag-uwi, nagmamadaling hinabol ni Dal-po si In-ha ngunit hindi siya naabutan. Pagdating sa isang burol, nawala ng preno ang bisikleta ni In-ha at humarurot ito ng dire-diretso, hindi makahinto. Sa kabutihang palad, naabutan siya ni Dal-po at niyakap si In-ha na bumagsak sa gilid. Nailigtas niya si In-ha ngunit nasugatan siya sa ulo at nawala ng malay. Sa loob ng ambulansya, hindi tumigil si In-ha sa pag-iyak at patuloy na nag-aalala kay Dal-po. Natakot siyang baka hindi na siya magising, ngunit sa kabutihang palad, nagising si Dal-po at bumaba sila ng ambulansya para umuwi. Tila nasaktan ang binti ni In-ha sa pagbagsak, kaya binuhat siya ni Dal-po pauwi. Sa bangka, nag-usap silang dalawa at nalaman din ni In-ha kung bakit si Dal-po. Kung matagal na palang tinatago ni Dal-po ang kanyang katalinuhan at kung alam na rin niya kung bakit bigla siyang nagpakita ng kanyang talento, napakagalaw ng puso ang dahilan. Pag-uwi ni Dal-po sa bahay, binuksan niya ang alkansya para makakuha ng pera at makasali sa quiz show sa school na muntik na niyang hindi masalihan. Nang pumunta siya sa library, nalaman ni In-ha na nabasa na ni Dal-po ang lahat ng libro doon, kaya nagulat siya sa genius na ito. Nagtanong si In-ha sa sarili niya, ano ba talaga si Dal-po? Sa school, si Dal-po ay nasa qualifying exam para makaharap si An Chan-soo. Nagkaroon na ng resulta at kasalukuyang ginaganap ang finals. Naglaban ang dalawa hanggang sa huli. Ang lahat ng estudyante sa school ay nagulat sa katalinuhan ni Dal-po. Dumating na sa huling tanong, nangunguna si Dal-po ng 30 puntos at ang sinumang sasagot sa tanong
tanong na ito ay siyang mananalo. Alam na alam ni Dalpo ang tamang sagot, ngunit sinagot niya lang ang tatlong bahagi para asarin si An Chanso. Ang layunin ni Choi Dalpo ay ipahiya si An Chanso at hindi na mahalaga sa kanya kung sino ang mananalo. Sa tulong ng hindi gaanong banayad na paalala ni Dalpo, matagumpay na nanalo si An Chanso. Pagkatapos ng programa, nasa backstage sila para pumirma sa papel para sa premyo. Nang makalabas sila, kinausap ng direktor si Dalpo at sinabihan na ang paraan ng pag-iwan niya sa huling tanong kay An Chanso ay isang paghamak sa programa. Nanahimik si Dalpo ng matagal. Nang papasok na ang direktor sa elevator, pinigilan siya ni Dalpo. Sinabi ni Dalpo sa direktor ang mga pambabatikos pati na rin ang katotohanan sa likod ng propesyon ng pagiging reporter sa istasyon ng radyo, ang propesyon na nagpapataw ng imahinasyon sa ibang tao na hindi makasagot ang direktor. Pagkatapos nito, pinag-isipan ng direktor ang mga masasamang salita mula sa isang bata na nagpaalala sa kanya sa kwento tungkol sa pamilya ng bombero noon na sinira ng mga gawa-gawang balita. Sa bahay, kailangang pigilan ni Inha ang sarili na hindi bumulalas para makapagsinungaling para kay Dalpo. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, malakas ang ulan. Sa malayo, nakita ni Dalpo na naghihintay si Inha sa kanya sa bus stop. Naantig ang puso ni Dalpo nang makita si Inha na sumalubong sa kanya. Kahit na laging matigas si Dalpo sa labas kay Inha, gusto naman niya talaga si Inha sa loob. Gusto niya ito hanggang sa punto na nahihiya siyang umamin. Samantala, nananaginip si Dalpo tungkol sa kanyang ama at kuya. Napakapayapa ng lahat at ang pamilya niya ay masayang nagtitipon. Sana totoo iyon. Sa panaginip na iyon, kasama rin si Inha. Nang akala ni Dalpo na totoo ang lahat, bigla siyang nagising dahil sa suntok ni Inha. Lumipas ang panahon at nagbinata na sina Inha at Dalpo. Ang buong pamilya ay lumipat sa isang maliit na apartment sa lungsod upang manirahan at magtrabaho. Sa kasalukuyan, nabibigo si Inha dahil nagpupursigi siyang maging reporter tulad ng kanyang ina. Pagkatapos ng 35 na pagkabigo sa interview, si Dalpo naman ay hindi nag-aral sa universidad at naging taxi driver para kumita ng pera. Sa huling pagkakataon na mag-interview, nagdesisyon si Inha na mag-apply sa news station ng kanyang ina. Sa kabila ng maraming taon na hindi man lang siya kinamusta ng kanyang ina, hinahangaan pa rin siya ni Inha. Sa kanyang trabaho, pinupuri ang kanyang ina dahil sa kanyang talento na isa siyang kikahanga-hangang babae na naging special correspondent ng 2 beses. Napakinggan ay napakagaling. Ngunit walang nakakaalam kung anong mahalagang bagay ang kulang sa kanya. Malapit na ang oras ng interview at nakatanggap si Inha ng mensahe mula sa kanyang ina na may 2 salitang kaya mo na labis na nakaantig sa kanya. Nagbigay iyon sa kanya ng karagdagang motibasyon. 2 salita lamang iyon, ngunit para itong mahalagang pampalakas ng loob sa kanya. Pero pagkatapos kausapin si Inha, si Dalpo ay nakipag-usap sa kanyang ilay na girlfriend sa loob ng sasakyan na ikinatakot ng dayuhang pasahero. Nang nag-aalala siya, biglang nakipag-usap si Dalpo sa kanya sa Ingles na mas lalo siyang natakot. Agad pagkatapos, nakita ni Dalpo ang isang matandang lalaki na nabunggo ang isang truck sa gilid ng kalsada na kinakabahan. Tulad ng isang huwarang binata sa pelikula, ayon sa script, akuin niya ang lahat ng responsibilidad at magsusulat ng isang sulat paumanhin at iiwan ang kanyang numero ng telepono para sa may-ari ng sasakyan. Ang may-ari ng truck ay walang iba kundi ang kuya ni Dalpo, pero nakakabigla na hindi sila nagkita. Magkalayo lamang sila sa isang kalsada at nagdaan lang sa isa't isa, samantala ang ama ni. Kagaya ng inaasahan, nakita ni Inha ang pitaka ni Dalpo at iniisip niya kung bakit mayroon doon na larawan ng anak ng kanyang ama. Nagsimula siyang alalahanin ang mga sandali na magkasama sila ni Dalpo at Inha. Habang nag-iisip siya, dumating si Dalpo para kunin ang kanyang pitaka. Tinanong ng kanyang ama kung bakit mayroon siyang larawan na parabang nahuli siya sa akto. Nagbigay siya ng maikling paliwanag, ngunit mukhang hindi naniwala ang kanyang ama. Nagpatuloy ang pagkalito sa news station ng ESO. Buong tiwala si Inha na nagpunta sa kanyang interview, ngunit hindi siya tinulungan ng kanyang ina. Sa halip, siniraan pa niya siya ng mas masahol pa kaysa sa isang estranghero. Sinabi niyang hindi siya maaaring magsinungaling, kaya hindi siya maaaring maging isang reporter. Hindi rin malinaw kung bakit magkaiba ang kanyang saloobin sa personal at sa text message. Ibinigay niya kay Inha ang 2 business card ng restaurant at sinabi sa kanyang tumawag para kumuha ng ebidensya. Ang restaurant ay nagpapahintulot sa mga customer na manigarilyo ng iligal, ngunit hindi niya ito magagawa. Lumabas si Inha na may malungkot na mukha at lumapit sa kanya ang kanyang ina. Pagkatapos, nalaman niya ang masakit na katotohanan. Sa loob ng 13 taon, ang nagte-text sa kanya ay hindi ang kanyang ina kundi isang estranghero. Sinabi niya ang lahat ng kanyang nararamdaman at ang pag-asam na makasama ang kanyang ina, ngunit pagwawalang bahala lang ang natanggap niya mula dito. Labis siyang nalungkot at tinawagan niya ang hindi kilalang numero. Siya ay si Byung-jo, isang lalaking may gusto kay Inha at pinagbuhusan niya ito ng kanyang galit. Pinagalitan niya ito ng husto at pagkatapos ay umiyak. Sa sandaling iyon, nakita ni Dalpo na naghahanap ng pasahero sa kalye, si Inha na umiiyak. Dahil nakita niyang malungkot si Inha, hindi siya nakialam. Nag-text lang siya para kamustahin ito at pagkatapos ay sumakay sa sasakyan at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Nagkataon na ang sumunod na sumakay sa taxi ni Dalpo ay ang ina ni Inha. Tinanong niya ito tungkol sa interview at ang dahilan kung bakit hindi natanggap si Inha. Sinagot niya na dahil ito sa Pinocchio syndrome. Pagkatapos, sinabi rin ni Dalpo na siya ang tiyuhin ni Inha at ang batang lalaki sa sunog noon na labis na ikinagulat ng kanyang ina. Sinabi rin ni Dalpo sa kanya ang kanyang intensyon na maging isang reporter upang makaganti sa mga reporter na naglabas ng mga maling balita na sumira sa kanyang pamilya. Samantala, ang kuya ni Dalpo ay nasa isang bar kasama ang kanyang tiyuhin at hindi sinasadyang narinig ang kwento noon mula sa mga security guard na nagduty sa gabi. Dahil lasing, sinabi nila ang lahat ng nangyari sa gabing iyon. Nalaman niya na ang mga pahayag noong taon ay
ganap na mali. Pag-uwi ni Dalpo, nalaman niya na umalis si Inha sa bahay. Nagmamadaling lumabas ang buong pamilya para hanapin siya. Sa sandaling iyon, tumakbo si Dalpo sa isang apartment building at nakita si Inha doon. Dahil masyadong matagal ang elevator, tumakbo siya sa hagdan. Sa kabutihang palad, nakarating siya sa tamang oras at pinasigla si Inha. Sinabi niya sa kanya na magkasama silang magiging determinadong maging mga reporter. Pagkatapos pasiglahin ni Dalpo si Inha at makuha niyang muli ang kanyang inspirasyon, nakita sila ng ama ni Inha. Narinig ng kanyang ama ang pag-uusap ni Dalpo at alam niyang may gusto ito sa kanyang anak. Pagkatapos niyang umuwi, marami siyang pinag-isipan. Pagkatapos ng matagal na pag-iisip, kinakausap na ngayon ng magiging biyenan si Dalpo. Akala niya ay tinawag siya ng kanyang ama dahil sa interview ni Inha, ngunit hindi pala. Mas nakakagulat pala ang gusto niyang sabihin. Nagulat si Dalpo nang malaman niya na natuklasan ng kanyang magiging biyenan ang sikreto sa kanyang puso. Mahal na mahal niya ang kanyang anak na babae at nais niyang mahanap niya ang kaligayahan. Sa makatuwid, napakahigpit niya sa pagpili ng manugang, tulad ng ibang mga ama. Maraming sinabi ang kanyang ama kay Dalpo at ito ay normal na pag-ugali ng isang ama sa kanyang kaisa-isang anak na babae. Hindi na kailangang sabihin pa, pero si Dalpo ay hindi buo ang loob at nangako na itatago niya ang kanyang nararamdaman para sa sarili niya. Ang eksena ay nagpakita na ang kuya ni Dalpo ay si Jae-myung. Pinapaalalahanan siya ng kanyang amo na ipaayos ang sasakyan at ipaalam sa kanya. Tuwang-tuwa si Jae-myung na maging bahagi ng trabaho sa paglilinis ng mga scrap metal sa nasunog na pabrika. May pag-asa pa rin siyang mahanap ang kanyang ama. Sa bahay ni Inha, pagkatapos na pahintulot ng kanyang ama, inanyayahan niya si Dalpo na sumali sa pagsusulit para maging reporter sa Fix Broadcasting. Binigyan ni Inha si Dalpo ng maraming materyales at pinabasa sa loob ng isang buwan. Ngunit dahil sa kanyang pambihirang memorya, sapat na ang isang linggo para sa kanya. Dinala niya ang mga materyales sa kanyang silid at nagsimulang mag-aral. Sa mga sumunod na araw, magkasama silang masusing nag-aral para maghanda para sa pagsusulit. Nag-aral si Dalpo sa gabi at araw at nagtago pa sa lolo ni Inha. Ngunit paano hindi malalaman ng kanyang lolo na nakatira sa iisang bahay? Nag-aral siya hanggang sa makatulog siya sa kanyang mesa. Nang makita ng kanyang ama ang pagsisikap ni Dalpo, nagpasya siyang ipaayos ang hitsura ng kanyang anak. Sa sandaling kumilos siya, nag-iba ang lahat. Dinala niya si Dalpo sa isang salon at inayos ang hitsura niya. Pinili niya ang pinakamagandang hairstyle mula sa isang magazine ng kabataan upang baguhin ang hitsura ni Dalpo. Nang matanggal ang kanyang ipugad ng manok, inabuhok at magsuot siya ng isang eleganteng suit, si Dalpo ay mukhang isang napakasunod sa moda at gwapong Ginoo. Lumalabas na alam pala ng kanyang ama na sinasadya ni Dalpo na magpanggap para maitago kung sino talaga siya at ngayon lang niya ito sinabi na labis na nakaantig kay Dalpo. Sa bus, niyakap niya si Dalpo ng mahigpit at tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Pinanatili niyang sikreto ang tungkol kay Dalpo dahil mahal niya ito at gusto niyang manatili ito sa tabi niya. Pagka-uwi nila sa bahay, nagulat ang lahat sa kagwapuhang pagbabago ni Dalpo. Ang kuya niyang ampon ay hindi pa siya nakilala, pero ang pinakanagulat ay si Inha. Ang reaksyon niya ay mas lalo lang nag-alala ang kanyang ama dahil sa takot na magkakaroon ng damdamin ang kanyang anak para kay Dalpo. Mabilis na ipinaliwanag ni Inha ang sarili niya nang magpakita ng hindi magandang saloobin ang kanyang ama kay Dalpo. Pinuri niya ng husto si Dalpo na lalong gustong sipa ng kanyang ama si Dalpo. Ang pagpuri niya ay humantong sa isang problema. Sa wakas, dumating na ang huling round ng pagsusulit sa IHIT. Lahat ng mga kandidato ay matalino at magaganda at mula sila sa iba't ibang lugar. Nagkaroon ng elimination round sa pamamagitan ng written exam at oral interview. Ang AFSC, ang istasyon ng ina ni Inha, ay may mas mababang ratings kaysa sa IHIT at nag-iisip sila ng mga paraan upang makipagkumpetensya. Samantala, matapos ang written exam at interview, si Dalpo at Inha ay naghahanda na para sa video interview. Ang mga kandidato ay dinala sa studio, kasama na ang gwapong lalaki na nagpanggap na ina ni Inha para mag-apply. Sa loob ng frame, patuloy na sumusulyap si Byung-jo kay Inha na nagpapainis kay Dalpo at nagpapaalala sa kanya ng mga nakaraang kaganapan. Nakita siya ni Byung-jo sa bus noon at sinundan niya ang bus at kinindatan si Inha na para siyang manyakis. Pero aminin mo, gwapo si Byung-jo. Balik sa pagsusulit, pumasok na ang mga hurado at ang isa sa kanila. Walang iba kundi ang direktor. Sadyang tadhana nga naman, pinapanood ang mga kandidato ng isang video at pagkatapos ay ginagawa ang balita na medyo mahirap para sa isang bagong kandidato. Nagbigay ang mga kandidato ng napakamatalinong komento sa video at tinalakay ang iba't ibang aspeto. Nang turn na ni Inha, na-freeze siya ng 5 segundo. Sa kabutihang palad, bumalik ang kanyang lakas ng loob dahil sa pag-ubo ng gwapong lalaki. Sa bahaging ito ng balita, nagbigay ng malaking impresyon si Inha sa kanyang sagot dahil hindi siya maaaring magsinungaling tulad ng dalawang lalaki. Pagkatapos nito, tinulungan siya ng gwapong lalaki sa pamamagitan ng mga matatalinong argumento na nagbigay ng impresyon sa mga hurado tungkol sa grupong ito ng mga kandidato. Pagkatapos ng pagsusulit, naghihintay ang mga kandidato sa labas para sa mga resulta at nakita nila na magkalapit sina Inha at Dalpo. Nang makita ito ng gwapong lalaki, hindi siya natuwa. Agad siyang nagbigay alam sa lahat na magtipon dahil lumabas na ang mga resulta. Ibinigay ni Dalpo ang balita na nakapasa siya sa pagsusulit sa kanyang ama at lolo ni Inha na ikinatuwa ng lahat. Ang huling round na lang ang kailangan. Nang marinig ng ama ni Inha na parehong nakapasa sina Dalpo at Inha, nai-imagine niya ang mga kung ano-anong senaryo sa pagitan nilang dalawa. Sa kanyang nakakatawang ekspresyon, binato niya ang unan sa lolo ni Inha. Nagalit ang lolo at sinuntok siya. Bumalik tayo sa gilid. Ang mga kandidato ay nasa discussion round. Nakakagulat, ang balita ay tungkol sa sunog
13 taon na ang nakakaraan, hindi pa natukoy na sa ama ni Dalpo. Nasa panel ang lahat ng taong kinamumuhian ni Dalpo. Sa sandaling ito, alam niya na ang mga buto ng kanyang ama ay natagpuan ilang araw na ang nakakaraan. Ang pag-asa ni Dalpo na buhay ang kanyang ama ay biglang nawala na ikinawasak niya. Nagpatuloy ang diskusyon sa lahat ng aspeto ng kaso. Ngunit nang magsalita si Inha tungkol sa kaso dahil sa kanyang Pinocchio syndrome, hindi na ito kinaya ni Dalpo. Galit siyang tumayo at sinabi ang kanyang hindi pagsang-ayon sa opinyon ni Inha. Sa galit niya, hindi sinasadya na ibinunyag niya ang Pinocchio syndrome ni Inha na ikinagulat ng lahat. Dahil sa insidente, umalis si Inha sa diskusyon ng nalilito. Sinundan siya ng gwapong lalaki na sinusunod ang tawag ng pag-ibig. Sa sandaling iyon, nakilala ng hurado si Dalpo bilang ang kalahok sa nakaraang kiss show. Sinundan siya ng gwapong lalaki. Sumakay si Inha sa elevator at kinamusta niya ito at napansin din niya na may gusto siya kay Dalpo. Samantala, si Dalpo ay labis na nasasaktan sa pagkamatay ng kanyang ama at lumabas sa balkonahe para umiyak. Hindi niya matanggap ang masakit na katotohanan. Pagkatapos, pumunta siya sa istasyon ng pulisya na may pag-asang makuha ang labi ng kanyang ama. Ngunit dahil wala siyang identification o personal na impormasyon, hindi siya pinayagan. Wala siyang paraan para makipag-ugnayan sa kanyang kuya. Habang nalilito siya at hindi alam ang gagawin, nakatanggap siya ng balita na natanggap siya sa FEHIT. Noong una, gusto niyang maging reporter para lang mapatunayan ang kanyang kakayahan sa ina ni Inha. Ngunit ngayon, ang kanyang layunin ay gawin ang lahat upang patunayan na walang kasalanan ang kanyang ama. Ilalantad ang totoong mukha ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Kinaumagahan, naghahanda na sina Inha at Dalpo para sa bago nilang trabaho. Nagpakita silang parehong malamig sa isa't isa. Hindi man lang sila nagtinginan o kumain ng almusal na nag-aalala sa kanyang lolo. Habang naghihintay sa elevator, sinabi ni Dalpo kay Inha na hindi siya dapat pumasok sa maruming propesyon tulad ng kanyang ina. Ang sinabi niya ay parang asin sa sugat para kay Inha. Dati, siya mismo ang nagsabi kung bakit hindi maaaring maging reporter ang isang taong may Pinocchio syndrome. Siya mismo ang nagbigay ng pananampalataya kay Inha, ngunit ngayon ay sinisira niya ito. Hinabol niya si Dalpo at sinabing lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan. Dumadaloy ang mga luha ni Inha. Hindi niya magawang lumingon dahil kapag nakita niya iyon, labis siyang magdurusa. Pagkatapos ng oral interview, nagtrabaho si Inha sa isang convenience store. Habang nagbebenta, pakiramdam niya ay nalilito siya. Sa pakikipag-usap sa isang customer, marami siyang sinabi habang umiiyak na ikinalito ng customer. Ang gwapong lalaki ay lumitaw at tumayo roon, nakikinig sa kanyang sinasabi. Nais niya ring makipag-usap sa kanya. Pag-ibig nga naman. Samantala, nagsimula na si Dalpo sa kanyang karera sa FEHIT. Habang nakikipagpalitan ng impormasyon sa kanyang mga kasamahan, isang senior ang nagbigay sa kanila ng kaalaman tungkol sa trabaho ng isang intern reporter. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, nagkunwari si Inha na hindi siya interesado kay Dalpo. Ang sabi ni Dalpo ay hindi na siya apektado. Nang magsipilyo siya, kinuha niya ang sipilyo ni Dalpo at ipinangkusko sa inidoro. Nang pumasok si Dalpo para magsipilyo, hindi niya magawang hayaang gamitin niya ang sipilyong iyon, kaya pumasok siya at itinapon iyon. Sa kabilang dako, masayang nag-uusap ang tatlong security guard tungkol sa kanilang negosyo nang malaman nilang patay na pala talaga si Kihosa. Nakita siya nang winawalis ang pabrika. Ang kuya ni Dalpo ay nasa malapit at narinig ang lahat. Hindi siya makatayo at sumugod sa tatlong lalaki at natapon niya ang kanilang inumin. Ang mga mata niya ay naging malamig. Kinaumagahan, sa FEHIT, ang mga intern ay pinanood kung paano naglalabas ng balita ang Dustida tungkol sa survey. Nakita nila na ang SSO ay may 45% na rating habang ang FEHIT ay may 7% lamang. Ang kawani ng FEHIT ay nag-aalala at nag-iisip ng mga solusyon. Hindi malinaw kung bakit nag-resign ang dalawang empleyado sa kamakailang recruitment. Kailangan nilang magbigay ng solusyon sa lalong madaling panahon. Hindi mapakali si Song Chaok. Sa huli, naglakas loob siyang yayain ang kanyang anak na babae para magkita. Sinamantala niya ang pagnanais ni Inha na maging isang reporter. Inalok niya itong magtrabaho para sa kanya at ginamit ang kanyang Pinocchio syndrome upang ipromote ang AS. Si Song Chaok ay sadyang masamang tao. Gagamitin pa niya ang kanyang sariling anak. Hindi siya karapat-dapat na maging ina. Nang gabing iyon, pauwi na si Dalpo nang makita niya si Inha. Dinala siya ni Inha sa rooftop. Sinabi niya kay Dalpo na hindi siya galit o nagtatanim ng sama ng loob sa kanya. Kasunod ng panayam, sinabi niya na nagkaroon siya ng hiccup. Hindi na rin gustong banggitin ni Dalpo ang bagay na iyon. Sinabi ni Inha na nag-hiccup siya, hindi dahil sa galit sa kanya, ngunit nagsimula siyang magkaroon ng tuloy-tuloy na hiccups mula nang tanggihan ang kanyang sarili na hindi niya gusto si Dalpo. Hindi makapaniwala si Dalpo at tinitigan siya ng may pagtataka. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inamin ang kanyang damdamin. Hindi niya kailangan ng tugon mula kay Dalpo. Gusto lang niyang ipahayag ang kanyang nararamdaman upang matigil ang hiccups dahil hindi na niya ito kayang tiisin pa. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, kahit na gusto siya ni Dalpo, hindi niya maaaring ipahayag ang kanyang damdamin, ngunit kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili at itapon ang pagmamahal na ito na kanyang pinapangarap. Nang gabing iyon, muling nag-headstand si Inha at pinag-isipan ang lahat. Sa huli, tinanggap niya ang alok na magtrabaho sa gas station ng kanyang ina. Kinabukasan, sinundan pa rin ni Byung-jo si Inha sa istasyon para mag-apply, alinsunod sa tawag ng kanyang puso. Sa kabilang banda, sa FEHIT station, nahihirapan na si Dalpo kasama ang iba pang mga intern. Kahit sa autopsy, kailangan nilang tumayo at magtala ng impormasyon. Sa autopsy, sinabi ni Dalpo na masarap ang stew ng organ
organ, ngunit nang makauwi siya at makita ang kanyang tatay na naghahanda ng ganoong stew, bigla siyang nasusuka. Nakita ito ng tatay ni Inha at bumili ng gamot para sa kanya. Sa kabila ng hindi niya pagiging gusto kay Dalpo, matagal na rin silang nagsasama, kaya mayroon na rin siyang pagmamahal sa kanya. Kinabukasan, nag-aagawan sina Dalpo at Inha sa banyo dahil pareho silang late. Ngunit walang gustong magpatalo. Nang magbukas ang pinto ng banyo, gusto nilang parehong magbigayan at walang gustong maunang pumasok. Kaya, binuhat ni Dalpo si Inha, ipinasok siya sa banyo at iniwan siya doon. Sa opisina, patuloy na nambabatikos at nagpapahirap si Jang Hyun Kyu sa mga intern. Alas 5 ng hapon, inutusan pa rin niya ang mga intern na muling buuin ang mga sirang papel mula sa basurahan ng task force. Hindi ito mabango. Habang nagtatrabaho, nakatanggap ng tawag si Dalpo tungkol sa aksidente ng truck noong nakaraan. Nang marinig niya ang address at ang boses, kinabahan siya. Nang gabing iyon, iniwan niya ang lahat ng kanyang gawain at mabilis na pumunta sa lugar ng tagpuan. Ngunit ang nakilala ni Dalpo ay hindi ang may-ari ng sasakyan, kundi ang kasamahan sa trabaho ng kanyang kuya. Sa totoo lang, ang kuya ni Jae-myung ay nagpaplano ng paghihiganti para sa kanilang ama. Lininlang niya ang dating guard para pumunta sa isang liblib na lugar kung saan giniba ang pabrika. Pagkatapos ay inakay niya ang matanda sa daan na ginawa niya para mahulog ito sa isang malalim na imburnal. Pagkatapos, tinakpan niya ito at inilagay ang mga bricks sa takip ng imburnal. Bawat brick na inilagay niya ay sumasalamin sa kanyang galit. Sa ganitong paraan, walang makakaalam na namatay ang matanda doon. Sa pinakamahusay na sitwasyon, iisipin lang nila na pinatay niya ang kanyang kasamahan para suluhin ang pera at tumakas. Sa kabilang panig, matapos makipagkita sa kasamahan ng kanyang kuya, bumalik si Dalpo sa exit station para tapusin ang kanyang trabaho. Sinaway siya ni Jang Hyun Kyu. Dahil iniwan niya ang trabaho nang hindi natatapos, pinagawa sa kanya ni Jang Hyun Kyu ang natitirang trabaho ng lahat. Habang ginagawa niya ang trabaho, lumapit ang hurado ng quiz show noon at tinanong si Dalpo kung bakit niya gustong maging reporter. Gayong hindi pa nagtatagal, minura niya ang propesyon na ito. Tinanong din niya ang tunay na pagkatao ni Dalpo. Walang pag-aalinlangan na inihayag ni Dalpo ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng kapitan ng bumbero na si Ki Ho-sang sa insidente ng sunog noong nakaraan. At sinabi niya na ang dahilan kung bakit niya gustong maging reporter sa pinakakinasusuklaman niyang propesyon ay upang mahanap ang katotohanan. Nang marinig niya ang sinabi ni Dalpo, hindi niya mapigilan ang pagkabigla at nakita ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Matapos mawala sa imburnal ang guard na si Im Jae-hwan, natagpuan din ng pulisya ang bangkay ng dalawang guard. Ang isa ay natagpo ang sunog sa loob ng isang container. Pinaghihinalaan ng pulisya na nag-away ang grupo dahil sa pera at pinatay ang isa't isa. Ang lahat ay bahagi ng plano ni Jae-myung na maghiganti sa mga gwardiya na dapat maranasan ang kahihiyan na dinanas niya at ng kanyang pamilya. Ang kasamahan sa trabaho ni Jae-myung ay inisip na ang tunay na Jae-myung ang pumatay at nagnakaw. Nang gabing iyon, tinipon ng direktor ng exit station ang lahat at inihayag ang isang plano na magtago sa iba't ibang lokasyon. Pinaalalahanan din niya ang lahat na maghanda ng kanilang mga gamit para sa mga susunod na araw. Si Dalpo at ang kanyang kasamahan ay, si Yuray ay inatasan na magtago sa Kang Cave, ang pinakamalupit na lugar sa lahat ng lokasyon. Sa Dimesi, ipinares din sina Inha at Byung-jo at inatasang magtago sa Kang Cave. Tila magkakaroon ng matinding labanan sa pagitan ng dalawang istasyon. Sa posisyon ng lalaking bida at babaeng bida, hindi malinaw kung dapat bang tawaging tadhana o isang mapait na tagpo ang laban na ito. Pagkatapos, nagkasalubong sila sa isang interseksyon at nagkaroon ng napakababang pagbati. Nang malaman ni Dalpo na si Inha ay ginamit na piyesa ng kanyang ina at ang kanyang larawan ay nasa isang advertisement sa harap ng kumpanya, nagalit siya. Hinabol siya ni Inha at ipinaliwanag na ang dahilan kung bakit niya gustong maging reporter ay dahil kay Dalpo. Nang makita niya si Dalpo, ang pagsagot niya sa mga tanong sa kompetisyon ay dahil sa kanyang kakayahan, hindi sa swerte. Mula noon, may malaking determinasyon si Inha na maging reporter. Kahit tutulan siya ng kanyang ama, apak-apakan siya ng kanyang ina, at talikuran siya ng buong mundo, magsisikap pa rin si Inha. Sa sandaling iyon, dumating ang tatay ni Inha at nakita silang nag-aaway. Naalala niya ang kanyang pag-aaway noon kay Chaok at naunawaan ang pagkatao ng kanyang anak na minana mula sa kanyang ina. Matapos maintindihan ang iniisip ng kanyang anak, sinabi ng tatay ni Inha na hindi na niya ito pipigilan na maging reporter. Pagkatapos, umuwi silang lahat upang maghanda para sa kanilang misyon. Mabilis na pumunta si Dalpo sa Kang Cave bago si Inha, kung saan nakita niyang muli si Chanso. Lumabas na naging pulis si Chanso at nagtrabaho sa Kang Cave sa loob ng 4 na taon. Nagulat siya nang malaman niyang reporter na si Dalpo. Nabanggit pa nga niya na tinawag niyang basura ang mga reporter, kaya hindi na niya mabawi ang sinabi niya. Pagkatapos, dumating si Inha at nagkita-kita ang tatlong magkaibigan. Maaari na silang magkaroon ng reunion. Sinabi ni Chanso na kasalukuyan siyang may 11 intern reporters. Kasama sila, magiging 13 na sila, at kung dumating ang dalawa pa, magiging 15 sila, kaya mataas ang kompetisyon. Dinala ni Chanso ang grupo sa reporter's room. Pagdating nila, nagulat sila sa sobrang kalat ng kwarto. May isang babae sa kwarto na patuloy na nagtatype. Pinapatay niya ang mga ipis gamit ang kanyang kamay, at pagkatapos ay ginamit niya rin ang kamay na iyon para kumain ng noodles. Napakakilabot ng eksena. Nagsimula ang trabaho sa homicide department. Lahat ay nagsumikap na mangalap ng impormasyon mula sa pulisya, hanggang sa napakakulit na inilagay ang grupo ni Inha sa isang selda. Si Byung-jo, na unang beses pa lang sa labas, ay gulat na gulat. Nakakatakot talaga ang mga tao.
sabi niya. Sinubukan nilang mangalap ng mas maraming impormasyon para hindi sila mapagalitan o maparusahan ng mga senior. Lahat ay mukhang bangkay dahil ilang araw na silang walang tulog at hindi man lang makakain ng maayos. Samantala, nakipagkaibigan na si Dalpo sa isang inspektor para makakuha ng impormasyon. Bukod pa rito, sa gitna ng grupo ng mga reporter na laging mukhang malungkot, si Dalpo ang pinakamaligaya. Nakakatakot talaga ang kanyang kakayahang mag-adjust. Hindi malinaw kung bakit naging napakalapit ni Dalpo kay Chansuo. Sinabi ni Chansuo na sinusubaybayan niya ang kaso ng sunog ng mga gwardiya at maaaring bigyan niya si Dalpo ng impormasyon. Ang dalawa ay parang matalik na magkapatid na nagtutulungan. May kutob si Chansuo na ang kaso ay hindi simple. Sa sandaling ito, ang direktor ng SafeFeed, si Huang Judong, ay nag-iisip tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Dalpo at ang hirap na dinaranas niya sa paghahanap ng kanyang pamilya dahil wala siyang identification. Kaya, humingi siya ng tulong sa pulisya. Nang gabing iyon, matapos ang ilang araw na pagod, sa wakas ay nakatulog na ang mga reporter. Tingnan niyo kung gaano ka-cute si Dalpo at Inha habang magkayakap na natutulog. Inaplos ni Dalpo ang mukha ni Inha bago siya umalis. Hindi niya rin nakalimutang kumutan at lagyan ng unan ang ulo nito. Galit na galit si Byung-jo nang makita niya ang eksenang iyon. Agad siyang sumunod kay Chaok at sinabi na ang ginawa ni Dalpo ay hindi gawa ng isang tiyuhin sa kanyang pamangkin. Ngunit sinabi ni Dalpo na wala siyang karapatan na makialam. Wala talaga siyang karapatan. Kinabukasan, maghaharap ang Faceit at Dinesu para tingnan kung sino ang mas nakakuha ng impormasyon. Karamihan sa mga puntos ay napunta sa Kahit. Gayunpaman, malapit nang matapos ang kanilang misyon at wala pa silang nakuhang anumang nakakagulat na balita. Kailangan nilang mag-agawan para sa eksklusibong balita tungkol sa isang matandang babae na namatay dahil sa sobrang pag-ehersisyo sa GIF. Naghiwa-hiwalay sila para magkalap ng impormasyon sa GIF, punerarya at ospital. Napaka-kompetisyon nila. Sa panahong iyon, dahil kay Dalpo, pinayagan silang mapanood ang video ng pagkamatay ng biktima. Sigurado ang grupo ni Dalpo na magkakaroon sila ng eksklusibong balita dahil nakuha nila ang GIF footage mula sa GIF sa istasyon ng pulisya. Nakakita si Chansuo ng kakaibang detalye sa kaso ng container at natagpuan niya ang pinakamaliit na detalye. Nakakuha rin si Inha ng ibang impormasyon tungkol sa biglaang pagkamatay sa GIF at nagsimulang maghinala sa maraming bagay. Nagsimula siyang mag-isip ng maigi. Sa sandaling ito, ibinalita ni Dalpo ang balita kay Huang Judong na labis na ikinatuwa nito. Ibinahagi niya ang eksklusibong balita sa Yeso. Hindi nagpatalo ang AFSK dahil nakakuha rin sila ng ibang impormasyon at kumpiyansa sila. Sa kabila nito, may naramdamang kakaiba si Dalpo at nag-isip sandali. Pagkatapos, nagpasya siyang pumunta sa punerarya para kumpirmahin ang kwento. Nang tanungin niya ang anak na babae ng biktima, nalaman niyang namatay ang kanyang ina dahil sa sobrang pag-ehersisyo para madonate ang kanyang atay sa kanya. Nalaman ni Dalpo ang katotohanan, ngunit huli na para pigilan ang FIFIT na mag-publish ng maling balita. Ginamit ng AFSU ang pagkakataong iyon para hamakin ang FIFIT at makuha ang tiwala ng publiko. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Dalpo na naging tulad siya ng taong kinamumuhian niya nang baliwalain niya ang katotohanan para makakuha ng nakakagulat na balita sa punong tanggapan ng FIFIT. Nang sinaway ng general manager ang kanyang mga subordinates dahil hindi nila sinuri ng maayos ang balita bago ito i-broadcast, na sumira sa reputasyon ng istasyon. Nang gabing iyon, umuwi si Dalpo sa newsroom at hinarap ang kanyang sarili dahil sa kanyang kapabayaan. Lagi niyang gustong itaguyod ang pinakatumpak na impormasyon. Ngunit ngayon, nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Naramdaman niyang wala siyang silbi sa kanyang bahagi upang maiwasan ang mga magulong araw. Nag-leave si Dalpo upang mag-relax sa bahay kasama ang kanyang ama. Sa mga araw ng kanyang leave, marami siyang napag-usapan sa kanyang ama tungkol sa insidente ng balita at binigyan siya ng tatay niya ng maraming payo at paghihikayat. Sa mga araw na iyon, si Dalpo. Habang naka-leave si Dalpo, pinuntahan siya ng nanay ni Byung-jo. Nagdala siya ng maraming magagandang bagay para sa kanyang anak at kay Inha sa kanilang tinatago ang lugar kung saan si Inha ay labis na nagtrabaho kaya halos hindi na siya makatayo. Ang buhay ng isang reporter ay talagang hindi madali. Matapos niyang muling magkaroon ng lakas ng loob, bumalik si Dalpo sa FIFIT station kinabukasan para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Nagpunta siya at kinausap si Huang Judong at humingi ng parusa para sa kanyang pagkakamali. Ngunit pinatawad siya ng direktor at hindi siya sinisi. Ang dahilan ay dahil 13 taon na ang nakalilipas. Nagkamali rin ang direktor na nagwasak sa isang pamilya. Labis siyang nahihiya, walang iba kundi ang pamilya ni Dalpo at gusto ng direktor na tubusin ang kanyang pagkakamali. Pagkatapos, nagpatuloy si Dalpo sa istasyon ng pulisya para magtago. Pagdating niya, nakita niya sina Inha at Chansuo, kasama si Byung-jo na nag-aaway tungkol sa isang bagay. Habang walang nakatingin, sumilip si Dalpo. Nagulat si Chansuo na tinanong si Dalpo kung naaalala na ba niya ang lahat. Sabi niya, tama, ang kanyang kakayahan sa pagmememorya ay napakagaling. Nagpunta si Inha at ang kanyang mga kasamahan sa iba't ibang lugar para mangalap ng balita na naging maayos dahil sa tulong ng nanay ni Byung-jo. Nang gabing iyon, salamat sa nanay ni Byung-jo, matagumpay siyang nakapag-report at nakatulog ng maayos. Dahil sa pagiging abala sa pagkalap ng balita, nakalimutan niyang kumain at matulog at nawalan siya ng malay sa banyo. Sa kabutihang palad, nakita siya ni Dalpo at dinala sa ospital para magpagaling. Nanatili si Dalpo sa tabi ni Inha buong gabi hanggang sa makatulog siya. Nang magising si Inha at makita ang cute na mukha ni Dalpo na natutulog habang hawak ang kanyang kamay, labis siyang natuwa. Hindi niya napigilang titigan siya ng matagal. Tinitigan niya si Dalpo ng may pagmamahal, ngunit nang magising ito, nahiya siya at tumakbo palabas ng hindi man lang
suot ang kanyang sapatos. Sinaway ni Inha si Dalpo dahil sa pagpuna sa kanya sa huling panayam dahil sa kanyang Pinocchio syndrome. Naramdaman ni Dalpo na nagkasala siya sa kanyang ginawa at humingi ng tawad kay Inha. Kahit na sinaway niya ito, hindi niya maitago ang kanyang pag-aalala at pagmamahal sa kanya. Nagagalit man siya, mahal pa rin niya ito. Lumapit si Dalpo at niyakap si Inha mula sa likod na nagpasaya sa kanya. Sa sandaling iyon, sa labas ng kalsada, si Jaemyung ay nakatingin sa GS advertisement sa kalsada. Kinabukasan, habang iniimbestigahan ang numero ng telepono mula sa biktima, nakita ni Dalpo ang isang pamilyar na numero. Napagtanto niya na ito ang numero ni Jaemyung, ang kuya na sumira sa kotse noon. Agad siyang nakipag-usap kay Jaemyung sa plaza upang mangalap ng karagdagang impormasyon. Nagalit si Jang Hyun-kyu nang malaman niyang si Dalpo ay kusang loob na nag-imbestiga sa kaso. Sinaway niya si Dalpo ng malakas sa opisina, ngunit matigas pa rin ang ulo ni Dalpo nang makipagkita kay Jaemyung. Nang magkita sila, nagkaroon ng koneksyon sa pagitan ng kanilang mga mata at nang marinig ni Dalpo ang pangalan ni Jaemyung, napagtanto niyang ito ang kanyang kuya na matagal nang nawawala. Ngunit pinigilan niya ang kanyang emosyon dahil naghinala siya na sangkot ang kanyang kuya sa mga kamakailang pagpatay. Hindi niya ibinunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pumunta ang dalawa sa isang restaurant matapos ang maraming taon na hindi pagkikita. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Dalpo ang init ng pagmamahal ng kanyang kuya. Kahit hindi niya ito kinilala, sapat na sa kanya ang pag-uusap nila ngayong araw. Matapos ihatid ang kanyang kuya, sinundan niya ito upang makita kung ano ang kanyang buhay. Nag-alinlangan siya sa harap ng pinto at hindi naglakas loob na mag-doorbell. Sa kabilang banda, nakita ni Inha ang kanyang ina matapos ang kanyang tagumpay sa balita. Gusto lang niyang kilalanin siya ng kanyang ina, ngunit nanatiling malamig ang loob nito at itinuring siyang isang kasangkapan para sa promosyon. Nagbigay pa ito ng masasamang salita sa kanya. Kahit ang mga manager ay nagsabi na labis na iyon. Si Inha, na maraming iniisip, ay dumaan at sumigaw, "Gutom na ako." Nang tumingin siya sa gilid, nakita niya si Dalpo na nakatingin sa kanya. Tumakbo siya palayo sa abot ng kanyang makakaya. Dumating ang isang text message mula kay Dalpo. Inanyayahan niya si Inha na kumain kasama siya at sinabi niyang hindi siya magsasabi ng kahit ano. Kinausap niya si Inha at sinabi na malapit na siyang bumalik sa kanyang totoong pagkatao. Habang pauwi, sinabi ni Inha na gusto niyang makasama si Dalpo tulad ng dati bilang pamilya. Ngunit hindi na kaya ni Dalpo. Ginamit niya ang bihirang pagkakataong ito para ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Inha at naghalikan silang dalawa sa gitna ng niebe. Kinabukasan, dahil sa niebe, maraming istasyon ang nagbalita tungkol sa weather forecast. Si Inha ay itinalaga ng manager na magkalap ng balita at mag-report ng live sa harap ng kamera. Natuwa siya dito. Nainggit din ang iba pang mga reporter sa kanya. Nag-ayos si Inha sa sarili habang nagsashampoo na ubusan ng tubig. Napatingin siya sa inidoro at may naisip na kakaiba. Lumabas siya sa banyo na may makinis na buhok at walang sinuman ang nakakaalam ng totoo sa likod nito. Nang bumisita ang tatay ni Inha, patuloy niyang binabanggit ang pangalan nito ng may pagmamalaki. Nagpunta ang grupo sa isang lugar na maraming baitang na nababalutan ng niebe, ngunit nauna na sa kanila ang grupo ni Dalpo sa magandang pwesto. Kailangan nilang maghanap ng ibang lugar na mayroon ding maraming niebe. Dahil sa niebe, maraming tao ang nadulas sa kalsada. Ngunit para lang makagawa ng isang eksena, hindi pinayagan ng mga senior sina Inha at Byungjo na tulungan ang mga taong nadulas. Paglabas ni Dalpo sa istasyon, nakilala niya ang kanyang kuya. Nagalit si Jaemyung dahil naging reporter ang kanyang kapatid, isang maruming propesyon. Hinamak niya ang salitang tikuya na sinabi ni Dalpo. Mukhang galit na galit si Jaemyung sa mga reporter. Sa harap ng galit ng kanyang kuya, tinago pa rin ni Dalpo ang kanyang tunay na layunin. Sa kabilang banda, nagsimula si Inha sa kanyang live report. Sa totoo lang, may isang driver ng truck na lasing at hinuli ng pulisya na may panganib na mawala ng lisensya. Dahil sa takot sa parusa, sumakay siya sa truck at mabilis na nagmaneho paabante. Habang hinahabol ng mga pulis ito sa likod, sa intersection, may batang may bali sa paa na dumadaan. Sinikap ng bata na bilisan ang paglakad, ngunit nadapa siya sa oras na paparating ang isang truck. Pagkatapos ay tumagilid ang sasakyan at tumilapon ito papalapit sa bata. Hindi inalintana ni Jaemyung ang sarili niyang kalagayan. Agad siyang tumakbo patungo sa bata para tingnan ang sitwasyon. Patuloy siyang sumisigaw ng pangalan ni Hamyung at pagkatapos ay nawalan ng malay. Pagkatapos nito, agad siyang dinala sa emergency room. Sumakay din sa sasakyan si Byungjo upang kunin ang update. Ito ang kanilang unang eksklusibong balita. Nang malaman ni Hamyung na naaksidente ang kanyang kapatid, dali-dali siyang tumakbo sa buong ospital upang hanapin siya. Kasabay nito, dumating din si Inha sa ospital. Gustong kapanayamin si Jaemyung, ngunit nag-check out na siya. Tinawag siya ni Inha at nang matanggap niya ang business card, napagtanto niya na si Inha ay anak ng reporter na si Song Chaok, ang babaeng kinamumuhian niya. Kaya agad siyang pumayag. Sinabi ni Jaemyung na nang makita niya ang bata, nakamukha ng kanyang kapatid, kaya niya ito niligtas. Ang kanyang kapatid ay namatay din sa ganoong edad. Pagkatapos nito, ikinuwento niya sa harap ng kamera ang buong pangyayari na ginawa ng mga reporter sa kanyang pamilya noong nakaraan. Nang tanungin siya kung naaalala pa niya ang mga reporter na iyon, naging malungkot ang kanyang mga mata. Naaalala niya ang bawat boses, ang mukha at ang pangalan ng bawat isa
isa sa mga walang pusong taong iyon. Nang banggitin na niya na ang nanay ni Inha ang salarin, dumating si Dalpo at pinigilan ang lahat. Hinila niya si Inha palabas at pinagbawalan siyang lumapit kay Jaemyung, sinabing mapanganib siya. Dahil sa taimtim at taos pusong saloobin ni Dalpo, umayag si Inha. Ngunit, nagtataka siya tungkol sa kwento sa likod nito. Nakipagkita rin si Dalpo sa kanyang kapatid sa sementeryo, kung saan naroon ang kanilang mga magulang. Diretsahang tinanong ni Dalpo ang kanyang kapatid tungkol sa pagkawala ng manager na si Muon Dukso. Dahil sa mga sagot, nabuking ang mga palusot ng kanyang kapatid at nalaman ni Dalpo na tama ang kanyang mga hinala sa kanyang kapatid tungkol sa kaso. Na-record ang buong pag-uusap, ngunit tinago niya ito kay Direktor Huang para masyasatin pa ang kaso. Nakita ng mga pulis na kahina-hinala ang mga kilos ni Jaemyung, ngunit wala silang matibay na ebidensya. Sa Iglesia, ibinunyag ni Dalpo ang katotohanan kay Inha. Noong pumunta siya sa Iglesia at hiniling na kapanayamin siya ni Eng Songchaok, ngunit nang ipalabas ito, ang bahagi lang na sumisigaw siya na gusto niyang mabuhay ang kanyang tatay ang ipinalabas. Sa oras na iyon, sinaktan niya si Eng Songchaok at dinala siya sa istasyon ng pulis. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi siya nakauwi sa tamang oras para pigilan ang kanyang ina at kapatid sa pagpapakamatay. Sa screen, habang pumupunta si Jaemyung sa tabing dagat kung saan nagpakamatay ang kanyang ina at kapatid, sumigaw siya ng wala sa sarili. Habang ang nanay ni Inha ay walang pakiramdam at inutusan ang kamera na tumutok sa sapatos ng kanyang kapatid. Dahil dito, gumuho ang imahe ng ina ni Inha. Itinapon niya agad sa basurahan ang sapatos na bigay ng kanyang ina. Napagtanto ni Inha na sapatos iyon ni Hamyung. Pareho sa sapatos na mayroon si Dalpo sa bahay. Nang bumalik si Inha para kumpirmahin, nakita niyang mayroon nga siyang isang sapatos na kapareho ng nakita niya. Si Dalpo ay nasa rooftop ng gusali. Lumapit si Inha nang nanginginig at tinanong si Dalpo, "Kay Hamyung ba ang totoo mong pangalan?" Pagkatapos makumpirma ni Dalpo, umiyak si Inha at paulit-ulit na humingi ng tawad. Naramdaman niyang tama ang mga paratang ni Dalpo at hindi niya sana ito ginawa sa kanya. Sa huli, ang taong gusto niyang itago, si Inha, ang unang nakaalam nito. Nag-usap sila hanggang gabi at bumalik sa bahay para maghapunan kasama ang pamilya na parang walang nangyari. Samantala, pumunta si Dalpo sa istasyon para makipagkita kay Direktor Huang kahit na sinubukan niyang itago ito. Ngunit natuklasan pa rin ang kamera. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat na ebidensya para idiin si Jaemyung. Humiling siya ng oras kay Direktor Huang para masyasatin pa ang kaso. Kinabukasan, mayroong seminar si Song Chaok. Naging matagumpay siya, ngunit nang tanungin siya ng kanyang anak kung nagbalita na ba siya ng mali, umiti pa rin siya at sinabing hindi pa. Tumayo si Inha at kinwestiyon ang kanyang ina, "Para lang sa iyong karera, sinaktan mo ang isang pamilya. Ano sa tingin mo ang ginawa mong pag-edit ng video ng isang batang kinapanayam na naging dahilan ng kanyang pagpunta sa istasyon ng pulis at hindi siya nakabalik sa oras para pigilan ang malungkot na pangyayari?" Dahil sa tanong, hindi nakapagsalita ang kanyang ina. Sa oras na iyon, palihim na pumasok si Jaemyung sa silid ng hindi nalalaman ng sinuman. Nang marinig ang tanong ni Inha sa kanyang ina, namula ang mga mata ni Jaemyung at Dalpo. Pagkatapos ng programa ng kanyang ina, siniksik niya si Inha sa isang sulok at tinanong kung paano niya nalaman ang mga bagay na iyon. Nang makitang masyadong marahas ang kanyang kapatid, sinubukan ni Dalpo na pigilan siya para hindi niya masaktan si Inha. Sa sandaling iyon, naging emosyonal si Dalpo at inihayag ang katotohanan na siya ang matagal nang nawawalang kapatid. Hindi siya naniwala at pinilit si Dalpo na ikwento ang mga alaala ng kanilang kabataan. Nang matapos si Dalpo sa pagkukwento, nakilala niya sa wakas si Dalpo at niyakap niya ito. Sa wakas, nagkita na ang magkapatid. Pagkatapos nilang magkita, nagkita sila sa isang kainan para mag-usap. Maraming tao ang lumalapit kay Jaemyung, ngunit hindi nagtagal ang kanilang kasiyahan. Diretsahang sinabi ni Jaemyung ang lahat ng kanyang kasalanan at sinabi sa kanyang kapatid na mamuhay sa ilalim ng pagkakakilanlan ni Dalpo. Kahit na alam na niya ang katotohanan na ang kanyang kapatid ay isang mamamatay tao, hindi pa rin niya matanggap ang masakit na katotohanan ito. Bumalik si Inha sa istasyon, iniisip na mapapagalitan siya ng kanyang boss, ngunit pinuri siya at binigyan ng isang araw na pahinga dahil sa kanyang pagiging tapat. Sa istasyon ng Saisit, nagkaroon ng pulong at sinamantala ni reporter Yuuray ang pagkakataon na nanginginig si Song Chaok at humiling na magmungkahi ng isang item para ilantad si Jaemyung, ang idolo na kinakatawan ng IS. Pumayag ang direktor. Nang gabing iyon, binisita ni Dalpo ang kanyang kapatid, ngunit ang totoo, gusto niya siyang hikayatin na sumuko. Sinisi ni Dalpo ang kanyang kapatid dahil sa hindi nito pagiging kasama ng kanilang ina noong mahina siya. Ngunit ang totoo, noong gabing iyon, pumunta ang kanyang kapatid kay Song Chaok. Iniisip na mabuti siyang tao upang humingi ng panayam. Dahil sa labis na kalungkutan, pumunta si Yuuray sa isang bar para makipagkita kay Inha at nalasing sila. Nahanap ni Dalpo ang bar at binuhat si Inha sa kanyang likod pauwi. Dahil sa kalasingan, nagtungo si Yuuray sa newsroom ng istasyon. Dito, nasagap niya ang balita tungkol sa isang interview sa telebisyon sa pagitan ni Song Chaok at Jaemyung na ipapalabas sa katapusan ng taon. Sinabi niya ang balitang ito kay Dalpo. Kasabay nito, nakatanggap si Dalpo ng isang text message mula sa isang tao na nagpadala ng ebidensya ng krimen ni Jaemyung. Dali-daling pumunta si Dalpo sa kanyang kapatid upang hikayatin siyang sumuko. Ngunit sinabi ni Jaemyung na siya na ang bahala at ayaw niyang masangkot ang kanyang kapatid.
Nang maalala ni Inha ang pangyayari, pumunta siya kay Dalpo at buong pusong hinimok siyang labanan ang kanyang ina. Sinabi niya na huwag siyang umurong anuman ang mangyari. Hinalikan niya si Dalpo at naghiwalay sila. Kinabukasan, isinapubliko ni Dalpo ang katotohanan kay Direktor Huang at nakipagkita sa kanyang kapatid sa parke. Sinabi ni Jaemyung na siya ang nag-text kay Dalpo tungkol sa kaso. Gusto niyang sumuko sa kanyang kapatid muna. Sa Ginesti, naghahanda ang lahat para sa pagkuha ng video ni Song Chaok at Jaemyung. Sa telebisyon, inamin niya ang kanyang mga kasalanan na ikinagulat ng lahat. Kasabay nito, ipinalabas ng Sexit ang kanilang eksklusibong balita at ang anchor ay si Dalpo. Ngunit sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kanyang tunay na pangalan na Ki Hamyung. Pagkatapos ng balita, ang dalawang magkapatid nila ay nagkita at nagpaalam sa isa't isa ng may pagmamahal bago siya makulong. Kinabukasan, pumunta si Dalpo sa kanyang lolo at hiniling na isuko ang karapatan sa pagiging magulang para makabalik siya sa kanyang tunay na pagkatao. Sa oras na iyon, pinigilan siya ng tatay ni Inha at ayaw siyang umalis. Ngunit umalis pa rin siya na ikinalungkot ng buong pamilya. Pagkatapos nito, pumunta siya sa bilangguan para bisitahin ang kanyang kapatid. Matagal silang nag-usap. Ito siguro ang huling beses na makakapag-usap sila ng ganyan sa labas. Pagkatapos niyang bumalik, nakipagkita siya kay Inha. Gusto niya siyang aliwin, ngunit tinanggihan siya nito. Tinanggihan din niya ang pangalan na Dalpo. Naging napakalamig ng kanyang saloobin kay Inha. Sa oras na ito, inimbitahan din ni Byungjo si Inha na kumain kasama niya. Habang kumakain sila, lumabas si Inha sa isip. Sa oras na iyon, nagring ang kanyang telepono at si Hamyung ang tumatawag. Sinagot ni Byungjo ang telepono para sa kanya. Nag-usap ng kaunti at ibinaba ang telepono nang hindi pinapatay. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na siya ang kausap niya sa loob ng 13 taon. Pagkatapos, hiniling niyang mag-date sila, ngunit mariin siyang tinanggihan ni Inha. Nais niyang manatili na lang silang magkatrabaho. Kinabukasan, nag-uusap si Inha at Yuura sa harap ng istasyon ng pulisya nang may isang matandang lalaking nakasuot ng damit ni Santa Claus na tumatakas, nakasuot ng posas sa kanyang mga kamay. Mabuti na lang at dumating si Hamyung sa tamang oras para iligtas siya. Ayon kay Chansu, medyo kakaiba ang sitwasyon ng kriminal kanina. Gusto niyang magnakaw ng sikat na bag para sa kanyang anak, na nagpanggap bilang si Santa Claus upang magbigay ng regalo. Dahil din sa insidenteng ito, natuklasan ni Hamyung na may problema sa kumpanya ni Park Rosa. Nag-angkat siya ng malaking bilang ng eksklusibong bag at itinaas ang presyo nito. Malaki ang epekto nito sa diskriminasyon sa paaralan. Matapos makipagkita kay Chansu, bumalik ang 4 na tao sa mesa. Ngunit si Park Rosa, ang ina ni Byungjo, ay kasangkot sa balita, kaya maaaring hindi ito makatarungan para sa kanya. Nang marinig niyang pinag-uusapan ng lahat ang kanyang ina, umalis si Byungjo. Sinadya siyang habulin ni Inha. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Byungjo na kung may magbabalita tungkol dito, dapat si Inha ang gumawa nito. Hindi bababa sa makakaramdam siya ng pagkakasala sa kanya. Pagkatapos, pumunta si Jaemyung upang makipagkita kay An Chansu. Malungkot din siya dahil sa kwento ng matandang lalaki. Ang Santa Claus noong nakaraang Pasko, kaya baka malipat si Chansu. Nang gabing iyon, lumabas ang dalawa at uminom ng kaunti. Naghinala si Hamyung nang hindi umuwi si Chansu sa kanyang pamilya sa bisperas ng Pasko. Kung umuwi siya at nalaman ng kanyang asawa na siya ay pinaparusahan dahil sa Santa Claus na insidente, baka sumama siya sa Diyos sa bisperas ng Pasko. Sa huli, kailangang ihatid ni An Chansu ang lasing na si Hamyung. Hindi alam ni Chansu ang address, kaya tinanong niya si Hamyung. Sa huli, dinala niya siya sa bahay ng kanyang adoptive na ama. Pagkatapos, dinala siya sa silid tulugan. Pumasok si Inha sa silid nang magising siya. Hindi alam kung gising ba siya o lasing pa rin, ngunit tiningnan niya si Inha nang may pagmamahal. Sinabi niya na sana ay hindi siya makasama ng iba. Hinawakan niya ang maliit na mukha ni Inha at pagkatapos ay natulog ulit. Nang magising siya kinabukasan, nakita niya ang sarili na natutulog sa ibang lugar. Sa sahig, si Chansu ay natutulog ng mahimbing. Bumukas ang pinto at pumasok ang tatay ni Inha. Tinawag niya ang dalawa para kumain ng almusal. Sa oras na ito, si Hamyung, o mas tamang sabihin, si Dalpo, ay naunawaan na ang lahat. Kahit na nahuli na siya sa trabaho, nanatili pa rin si Chansu para mag-almusal. Kung mahuhuli ka na, mas mabuting kumain ka muna, sabi niya. Dahil sa ilang salita mula sa tatay ni Inha, naging mas magaan ang almusal. Bago pa man sila makaalis, tumawag ang asawa ni Chansu. Habang kausap niya ang asawa, lumuhod siya at nagmakaawa. Kaya, naunang umalis ang dalawa, nag-usap din sila sa loob ng elevator ng matagal. Nang handa na silang magpatuloy sa pag-uusap, bumukas ang pinto ng elevator. Tigilan ng dalawa ang kanilang pag-uusap at magsimula na silang magtrabaho. Pagdating ni Hamyung sa istasyon ng pulisya, kasama si Chansu, nakita niya ang anak ng magnanakaw na si Santa Claus na nakatingin sa loob. Nang makita ito, isinuot ni Chansu ang earmuff sa bata at pinauwi siya. Dahil sa nakita niyang ito, lalo siyang naging determinadong imbestigahan ang kaso ng bag ng araw na iyon. Pumunta sila sa tindahan para mag-report. Sinubukan ng staff ng tindahan na pigilan sila at huwag silang kumuha ng video. Hindi matiis ni Byungjo na siraan ang tindahan ng kanyang ina, kaya pumasok siya at nakipag-away kay Hamyung. Sumingit din si Inha at ipinagtanggol si Amy Spark na naging dahilan ng pag-alis ni Hamyung nang wala siyang magawa. Nang malaman ni Amy Spark na dumaan ang kanyang anak sa kanyang tindahan,
Masaya niya itong sinalubong. Naging maayos ang kanyang saloobin at naging kooperatiba siya. Ang kanyang panayam ay nag-alis ng hinala ng mga reporters. Ngunit nakakita si Inha ng isang hikaw na eksaktong kapareho ng suot ng kanyang ina sa opisina ni Park Rosa. Samantala, naghahanap si Hamyong sa basurahan para sa mga pinunit na papel at tinipon ang mga ito para hanapin ang impormasyon. Sinabi din ni Inha sa kanya ang kanyang hinala kay Park Rosa at sa newsroom ng Eves. Sa huli, nang mahanap niya ang resibo ng pagbili ni Ennis Park ng mga murang item, dinala niya ito kay Byung-jo. Nang makita ni Byung-jo ang ebidensya, nagulat siya. Kahit na hindi siya naniwala, dinala niya ito sa kanyang ina. Pagdating niya sa tindahan, nakita niya ang maraming magulang na nag-uunahan sa pagbili ng mga bag para lang makasabay ang kanilang mga anak. Nang ibigay niya ang papel sa kanyang ina, nagulat siya ng kaunti. Sa una, itinanggi niya ito. Ngunit pagkatapos, kinuwestiyon niya si Byung-jo, hindi ba mas mabilis na kumita ng pera sa pamamagitan ng mga isyong iyon? Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa mga customer. Basta mabenta ang mga ito at may pera ako, walang masyadong pagkakaiba. Nadismaya, agad siyang umalis at nakipagkita kay Hamyong. Naging tahimik siya at nahihiya sa kanyang sarili. Sa huli, naintindihan na niya ang naramdaman ni Hamyong nang malaman niyang ang taong mahal niya ay hindi ang akala niya. Kahit na hindi maitutulad si Byung-jo kay Hamyong, pareho pa rin ang kanilang pakiramdam. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang araw na iniwan ni Song Chaoke ang kanyang telepono ay kinabukasan ng pagkamatay ng ina ni Hamyong. Matapos mangyari ang pagpapakamatay, pumunta si Song Chaok kay Park Rosa para humingi ng tulong. Marahil ay may mas malaking katotohanan sa likod ng mga pangyayaring ito. Pagkalipas ng ilang araw, binisita nila si An Chanso na inilipat sa isang lokal na lugar. Dito, nakita nila muli si Jae-hee, ang dating kadesk ni Inha. Siya ay kasal na kay Chanso at may 3 anak. Nag-usap-usap sila. Tinukso ni Hamyong si Chanso, "Paano ka nagkaroon ng ganoong kalaking anak sa edad na 27. Ngumiti si Jae-hee at sinabing, "Madali lang, basta gumawa ka ng kalokohan pagkatapos ng high school." At naunawaan na niya na gusto ni Hamyong at Inha ang isa't isa. Nang marinig ni Yuray na gusto ng dalawa ang isa't isa, patuloy niyang pinabulaanan ito na iniisip na gusto siya ni Hamyong. Nang umamin si Hamyong na nagkaibigan sila at naghiwalay na, nagulat siya. Nagsimula siyang magduda sa mga nalalaman niya. Sa pagtingin sa kanilang mga kilos sa isa't isa, malamang na nahulaan na rin ni Yuray. Kinabukasan, matapos mag-isip, nagpa siya ang adoptive na ama ni Hamyong na bisitahin si Jae-myung. Naglagay siya ng T kamag-anak T sa form ng bisita. Nang makita niya si Jae-myung, hindi niya nakalimutan purihin na magkamukha ang magkapatid. Pagkatapos, kinuha niya ang larawan at ipinakita sa kanya. Ikinuwento niya ang paglaki ni Hamyong, kasama na ang pamumuhay niya sa pantasya na ang kanyang namatay na panganay na anak ay nabubuhay pa rin. Noong araw na iyon, bumisita rin si Hamyong sa kanyang kapatid, ngunit sinabi sa kanya na tapos na ang oras ng pagbisita at may bumisita na. Akala niya ay si Chanso, kaya pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang hanapin ito. Sinisi niya rin ito dahil hindi siya isinama sa pagbisita. Sa oras na iyon, may balita sa GE tungkol sa sunog sa pabrika ng Hankang. Sumabog ito at nasunog ang lahat. Maraming nasugatan at namatay sa insidente. Iyon din ang pabrika na pinatron ni Chanso kahapon. Agad na dumating ang mga pulis at mga news station at nagsimulang magsiyasat. Samantala, nakatanggap si Song Chaoke ng imbitasyon mula kay Park Rosa. Lumabas na ang kongresista sa likod ng pabrika ay may malaking koneksyon sa kanya. Kaya gusto ni Park Rosa na impluwensyahan ni Song Chaoke ang publiko para hindi masira ang reputasyon ng kongresista. Nang hindi pa sila nakakapag-imbestiga, naglabas na ang AFP ng eksklusibong balita. Ipinakita sa security camera footage na hindi maingat ang mga pulis sa pagpapatrol. At ang pulis na tinutukoy sa balita ay si An Chanso. Ang kasalukuyang sitwasyon ay eksaktong kapareho ng nangyari noong nakaraan. Hindi nila alam kung may koneksyon ba ang mga ito. Sa kabilang banda, nang makita ni Inha at Byung-jo ang balita, agad silang pumunta kay Song Chaok. Hinarap siya ni Inha at tinanong siya ng maraming bagay. Sinisi niya ito, bakit mo muling ginamit ang mababaw na impormasyon para mag-report? Hindi ba sapat ang insidente 13 taon na ang nakaraan na sumira sa pamilya ng isang tao? Walang bahid ng pagsisisi si Song Chaok at kalmado siyang nakipag-usap gamit ang kanyang mga dahilan. Ngunit nagpa siya ang 3 na lalong linawin ang bagay na ito at harapin siya. Kinabukasan, pumunta si An Chanso sa newsroom ng mga reporters upang magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa gabing iyon at inanyayahan sila sa unang kaarawan ng kanyang ikatlong anak. Nagulat si Hamyong at Inha nang marinig ito. Hinila nila si Chanso sa isang tabi at sinabi sa kanya na huwag itong gawin. Dahil nakatutok sa kanya ang buong bansa, baka may gumamit ng party na ito para siraan siya. Pagkatapos umalis, pumunta si Hamyong sa kanyang kapatid at ikinuwento ang mga nangyari. Nagbigay din ang kanyang kapatid ng maraming payo at inspirasyon sa kanya. Kinagigimbal pa rin niya ang kasong ito dahil masyado itong katulad ng kaso noong nakaraang taon. Natatakot na maapektuhan si Hamyong ng kanyang nakaraan. Ngunit hindi, ayos na siya. Hindi na siya ang bata noon. Samantala, itinaguyod ng AFP Broadcasting Station ang media. Naglathala ng maling impormasyon tungkol kay An Chanso at naglabas ng mga lumang kwento na hindi na nababanggit sa loob ng mahabang panahon upang maging mitsa para lumaganap ang balita. Dahil ilang beses nang nakakain ng pagkaing baboy ang fikit. Mas maingat sila sa
sa pag-ulat sa pagkakataong ito. Mas nakatuon sila sa paghahanap ng katotohanan kaysa sa pagsunod sa mga maling balita sa labas. Nagpunta si Hamyong at Yuray sa pinangyarihan upang mag-imbestiga. Sinabi rin ng tagapamahala na wala nang matatagpuan dito. Ngunit saan nakuha ng film crew ang impormasyon? Kasabay nito, nasa panig naman sina Inha at Byungjo. Nakita rin ni Inha at Byungjo na ang video na dinala ni Chaok ay peke. Nagmamadali siyang pumunta kay Chaok para harapin siya. Ngunit nagmatigas si Chaok. Sinabing orihinal ang video at umalis nang hindi lumingon. Nang makita ang determinasyon ni Hamyong at ng iba pa, nagsimulang mag-alala si Chaok, kaya agad siyang nagtungo kay Park Rosa. Walang bahid ng pag-aalala sa mukha ni Park Rosa na sinabing inasikaso na niya ang lahat. Talagang iba kapag may karanasan na. Saan man magpunta sina Inha at Hamyong, naglalaho ang impormasyon. Gayunpaman, hindi sila naniniwala na wala silang makukuhang resulta. Nagsimulang maistorbo ang personal na buhay ni An Chansu. Maging ang binyag ng kanyang anak ay sinira ng mga reporter. Sinabi na ni Hamyong sa kanya na huwag itong gawin. Hindi siya makapaniwala na ganoon kalala ang sitwasyon at ngayon ay labis na naghihirap ang kanyang pamilya. Galit siyang tumakbo sa Dinescu upang harapin si Chaok. Ngunit pinigilan siya ng mga security guard. Dumating din ang grupo ni Inha upang aliwin si An Chansu. Nangangakong hahanapin ang katotohanan at ibabalik ang hustisya para sa kanya. Habang sinusuri ang video na inilabas, natuklasan ni Hamyong na may isang kotse na nakaparada malapit doon. Marahil ay makakahanap sila ng pahiwatig kung makikita nila ang pagkakakilanlan ng kotse. Nagpunta ang grupo ni Hamyong sa istasyon ng pulisya at gumawa ng eksena para makuha ang address ng kotseng iyon. Nang makuha na ang address, agad na sinundan ni Hamyong ang address upang hanapin ang kotse. Sa kabutihang palad, naroon pa rin ang kamera. Sa kamera, ipinakita sa video na hindi si An Chansu ang sanhi ng sunog, kundi marahil ay ang truck ng gasolina na dumating doon. Hindi nagtagal, mabilis na ibinalita ni Hamyong ito kay An Chansu. Naliwanagan ang lahat at labis na nagpapasalamat si An Chansu kay Hamyong. Nang gabing iyon, nagkaroon ng tapat na usapan si Hamyong kay Byungjo. Sa di kalayuan, nakikinig si Yuray. Umiikot ang usapan kay Inha. Matapos siyang insultuhin, sa wakas ay nagising si Hamyong at tumakbo upang hanapin si Inha. Sa kabilang banda, matinding pagkabigla ang nararamdaman ni Yuray. Natapos na ang lahat. Ngayon, pag-usapan natin ang maalong love story ni Hamyong at Inha. Muling nagkita si Hamyong at Inha. Dinalhan niya siya ng bagong ebidensya. Ngunit sinabi ni Hamyong na tapos na ang lahat na nagpagaan sa pakiramdam ni Inha. Magkasama silang kumain at nag-usap ng mahaba. Bagaman labis pa rin siyang nahihiya sa ginawa ng kanyang ina, maswerte siya dahil nasa tabi niya si Hamyong para aliwin siya. Lumabas si Inha upang hintayin si Hamyong. Bago umuwi, binigyan siya ni Hamyong ng halik at inamin ang lahat ng kanyang nararamdaman para kay Inha. Kahit na mahirap, susubukan pa rin niyang manatili sa tabi niya. Sa huli, hindi niya natiis na hayaan siyang umuwi na may sugat sa paa, kaya binuhat niya ito pauwi. Maingat niyang binenda ang sugat niya. Sa sandaling iyon, may kumatok sa labas. Ito pala ay ang tatay at lolo ni Inha na nagdala ng pagkain para kay Hamyong. Agad na nagtago si Inha sa kabinet upang iwasan ang dalawa. Sa kabutihang palad, hindi siya natuklasan. Hindi sila nagtagal, ngunit pag-alis nila, binuksan ni Hamyong ang pinto ng kabinet. Nang buksan niya ang pinto ng kabinet, nakita niya si Inha na mahimbing na natutulog sa loob. Agad niya itong binuhat at inilagay sa malambot at mainit na kama. Tinitigan niya ito ng matagal. Nang magising si Inha kinabukasan at nakita ang sarili sa bahay ni Hamyong, nalito siya. Naramdaman niya ang hiya, ngunit mukhang kalmado si Hamyong. Siguro dahil sa 13 taong pagsasama, sanay na sila sa lahat ng bagay. Pero sino yan? Halos himatayin si Hamyong sa kaba, nagpapanggap lang siya na cool. Magkasama pa silang nagluto, parang bagong kasal. Nang lumabas sila kasama si Direktor Huang, hindi sinasadyang nakita nila si Chaok. Agad na ipinagmalaki ni Direktor Huang na nakahanap na sila ng ebidensya. Sinakyan ni Hamyong ang biro ni Direktor Huang. Ito talaga ang pinakamataas na antas ng pang-aasa. Habang unti-unting lumalabas ang katotohanan sa kaso ni An Chansu, ang balita tungkol sa nalalapit na Olympic Games ay unti-unting kumakain sa media. Kapag nagsimula na ang Olympics, unti-unting malilimutan ang sunog. Si Inha, na may munting pag-asa, ay nagtungo sa kanyang ina na si Song Chaok dahil magaling siyang manipulahin ang opinyon ng publiko. Gayunpaman, ang isang taong may talento, ngunit walang moralidad ay walang kwenta. At matagal bago niya tatanggapin ang kahilingan ni Inha. Nang araw na iyon, bumisita sina Inha at Hamyong sa isa sa mga biktima ng sunog. Nang makita niya ang pamilya na umiiyak, naalaala ni Hamyong ang kanyang sariling pamilya noon. Maya-maya, dumating sila sa isang party ng GE Station. Hindi malaman kung paano, ngunit magkatalikuran ang dalawang istasyon. Sa parehong kaganapan, ibinahagi ni Hamyong ang kanyang pananaw sa pagpili sa pagitan ng ano ang gusto mong panoorin at ano ang dapat mong panoorin, gamit ang kanyang senior bilang biro. Mula noon, mas naging maayos ang fagit. Lahat ng DC Station ay nakatuon sa Olympics, habang ang fifth lang ang seryosong nag-imbestiga sa sunog, naglalabas ng mga matibay na ebidensya upang linisin ang pangalan ni An Chansu at ibunyag ang utak sa likod ng lahat. Ang mga matagumpay na tao ay may sariling landas. Matapos ang pampublikong ulat na ang sunog ay dulot ng iligal na chemical waste mula mismo sa D station at hindi sa pulisya, nagsimulang makialam ang investigative team. Ayon sa taga-usig, natuklasan na nila ang utak sa likod na walang iba kundi ang kongresista na matalik na kaibigan ni Park Rosa. Dahil sa paglantad ng kaso, nagalit si Park Rosa. Talagang hindi niya gusto si Hamyong. Sa panig naman ni Byungjo, nagsimula siyang magduda na sangkot ang kanyang ina sa lahat ng ito. Napaka-tense ng sitwasyon.
Natuklasan ng ina ni Inha na ang teleponong naiwan niya sa bahay ni Byung-jo 13 taon na ang nakakaraan ay nasa kamay ni Inha na pala. Naramdaman ni Byung-jo na may kakaiba sa bagay na ito, kaya sinabi niya kay Inha ang lahat ng impormasyon sa telepono. Sa mga na-delete na mensahe at contact, nadiskubre nilang magkakilala ang ina ni Inha at ina ni Byung-jo at may kinalaman din sila sa Agmeso. Lahat ng mensaheng ipinadala ni Park Rosa ay mga maling impormasyon na ipinadala sa ina ni Inha upang manipulahin ang opinyon ng publiko. Maging ang mensahe na nagbibintang sa bumbero na si Ki sa kaso ng ama ni Hamyong ay na-restore ng buo. Kitang-kita ang mga mensahe. Labis na nalungkot at hindi makapaniwala si Byung-jo. Nagtungo siya sa kanyang ina upang humingi ng paliwanag, ngunit wala siyang natanggap na paliwanag. Hindi man lang siya nakaramdam ng pagkakasala at inakala niyang normal ang lahat. Ang ginawa niya ay para kumita ng pera at dahil dito, nabuhay ang kanyang anak sa kasaganahan. Labis na nalito si Byung-jo at hindi alam ang gagawin, kaya naligo na lang siya upang mawala ang stress at naisip na iwan na ang kanyang propesyon. Si Inha naman ay nagtungo din sa kanyang ina. Nais niyang ibunyag ang maruming relasyon ni na Park Rosa at Agmeso. Nang makita ang galit at determinadong mukha ng kanyang anak, naalaala ni Chaoke ang kanyang sarili noong siya ay isang maliit na reporter pa lamang. Inilahad niya ang kanyang hiling na ibunyag si Park Rosa at ang ABC. Ngunit tinakot siya ni Jo Won-gu na wawakasan ang kanyang career bilang reporter kung ilalabas niya ang impormasyong ito sa Faith. At sa kabaliktaran, mabilis siyang mag-a-advance kung magiging masunurin siya. Pagkatapos, pinayuhan niya ang kanyang anak na ipikit na lamang ang kanyang mga mata at huwag nang makialam dahil kung gagawin ito ni Inha, matatapos ang kanyang karera bilang reporter. Ikinuwento niya ang tungkol sa ama ni Inha noon na nagsumbong sa kanyang bank president tungkol sa iligal na pagpapahiram ng pera at ngayon ay nahihirapan ang kanyang buhay. Gayunpaman, ipinagmamalaki ni Inha ang kanyang ama at sinundan ang kanyang yapa. Bagaman wala siyang sapat na impormasyon upang magulat ng mag-isa, buong tapang niyang ibinigay ang ebidensya kay Hamyong. Agad na bumuo ang fixit ng isang investigative team na parang mga profesional na pulis. Samantala, nag-resign si Inha sa DSC kahit na na-promote na siya bilang opisyal na reporter. Alam ni Hamyong na sobrang nasasabik siya nang magkaroon siya ng ebidensya tungkol sa kaso ng kanyang ama noon, kaya't nagpatuloy siya sa trabaho. Ngunit nakalimutan niya ang sakripisyo ni Inha para sa kanya. Nang ma-realize niya ito, nagalit siya sa kanyang sarili dahil sa pagiging bulag sa paghiganti. Hindi niya pinayagan si Inha na iwan ang kanyang propesyon bilang reporter dahil sa pagiging whistleblower. Nagpa siya si Hamyong na hindi dumaan sa tuwid na daan, kundi maglaro. Gagamitin niya ang ebidensya na ibinigay ni Inha at idadaan niya sa likulikong daan ang lahat. Pagkatapos mag-isip ng malalim, nagpa siya siyang ibalik ang ebidensya sa ina ni Inha. Sa kanyang isip, naisip niyang magbabago si Chaoke sa paniniwala na magsusumbong siya mula sa loob upang matubos ang kanyang mga kasalanan noon. Sa sandaling iyon, nag-alinlangan si Chaoke sa alok ni Hamyong. Lumuluha siya, ngunit pagbalik niya sa kanyang opisina, nanatili pa rin siyang walang emosyon at hindi man lang nagpakita ng pagsisisi. Sa kabila nito, nagkaroon siya ng balak na ibunyag ang maruming katotohanan noon, ngunit dahil sa mga benepisyo, nanatili siyang tahimik. Pagkatapos nito, inutusan niya ang kanyang subordinate na imbestigahan ang kanyang relasyon kay Park at Jo Won-gyu. Ngunit hindi naging madali ang plano ng angkuya ng subordinate ay naghahangad ng atensyon at gusto lang kumita ng pera para makabili ng damit. Bagaman ibinalik ni Hamyong ang ebidensya sa ina ni Inha, tiwala pa rin siya. Lumabas na nakipag-ugnayan si Byung-jo sa kanya noon at nangako na ibibigay niya kay Hamyong ang ebidensya kapag nakolekta na niya ang lahat. Nagkunwari si Byung-jo na siya ang paboritong anak ni Park Rosa at ni-record niya ang lahat ng pag-uusap ng kanyang ina at ni Chao. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, si Hamyong pa rin ang pinakamahusay na tao para kay Byung-jo. Pagkatapos nito, nagtungo siya kay Hamyong at binawi ang kanyang sinabi noon, ngunit nararamdaman pa rin niya ang pagkakasala sa mga maling ginawa ng kanyang ina. Habang nag-uusap silang dalawa at nag-iisip kung paano sosolusyonan ang sitwasyon, biglang may lumabas na estranghero. Nagpanggap siyang delivery man para kay Hamyong, pagkatapos ay kumuha ng malaking baril at walang habas na nagpaputok. Matapos maghasik ng gulo sa exit, pumunta siya sa Agnes 2 upang hanapin si Inha at Song Chaok at bantaan silang papatayin. Walang sinuman sa buong kumpanya ang naglakas loob na tumulong. Sa sandaling iyon, dumating si Hamyong upang iligtas sila at napigilan ang baliw sa tamang oras. Pagkatapos masiguro ang kaligtasan ni Inha, nawala ng malay si Hamyong dahil sa kanyang sugat. Ang lalaking iyon, matapos magwala, ay dinala sa istasyon ng pulisya upang kunin ang kanyang testimonya. Lumabas na siya pala ang lalaking dating nagsumbong kay Chaok tungkol sa maling ulat na naging sanhi ng pagkalugi ng kanyang kumpanya. Ngunit hindi dahil sa wala siyang magawa, ginawa niya iyon dahil sa kawalan ng pag-asa. Si Park Rosa mismo ang umupa sa kanya upang takutin sila at para hindi sila magbalak na kalabanin siya. Nalaman din ni Park Rosa na nagpapanggap si Byung-jo na kakampi niya, kaya kinuha niya ang cellphone na naglalaman ng nakakagulat na audio recording ni Byung-jo. Hindi pa rin kontento, binastos ni Park Rosa si Chaok para patahimikin siya na nagresulta sa hindi nito paglalabas ng balita. Ngunit hindi papayag si Chaok. Ibinigay niya ang ebidensya kay Hamyong at nagpa siyang maging whistleblower sa kasong ito, isang bagay na
na wala siyang lakas ng loob na gawin noon. Kasunod nito, nagplano siya na idemanda siya ni An Chan-soo dahil sa paninirang puri para magkaroon siya ng pagkakataon na ibunyag ang lahat ng sekreto sa pulisya. Matapos ang kaso ni Chaok sa istasyon ng pulisya, laganap ang balita tungkol kay Park Rosa sa lahat ng TV station. Nagulat ang ibang tao nang magsalita si Chaok. Palagi niyang inuuna ang kanyang sariling kapakanan, kaya bakit niya ibubunyag ang katotohanan? Siguro ay dahil sa bigat ng kanyang konsensya. Bagaman may mga masasamang chismis tungkol sa kanya, nakangiti pa rin si Park Rosa na parang wala lang. Iniisip niya pa rin na kayang takpan ng pera ang lahat. Matapos ilang beses na tumanggi sa mga summons ng pulis, napilitan si Park Rosa na pumunta sa presinto upang magbigay ng paliwanag kung ayaw niyang makulong. Dito, nakasalubong niya si Hamyong. Sa isang tanong lang, napaatras si Park Rosa. Natataranta si Madame Park dahil lalong lumalala ang sitwasyon. Ginamit niya ang iskandalo ng mga artista bilang panakit butas para ilihis ang atensyon ng publiko. Pero mas mautak ang at agad na pinatahimik ang mga balita. Patuloy na kumalat ang balita tungkol sa kanya. Bagaman hindi siya sumuko sa malupit na kapalaran, hindi niya matalo ang kalooban ng mga pulis ng Republika ng Korea. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagkatalo, para siyang mababaliw, pero kailangan niyang panatilihin ang kanyang eleganting imahe para sa mga artista dahil nalalapit na ang groundbreaking ceremony ng kanyang shopping center. Dahil nakita ni Seo Byung-jo ang kanyang ina na binabaliwala ang lahat, pumunta siya sa istasyon ng pulisya at isinuko ang kanyang sarili para sa kanyang ina sa mismong araw ng groundbreaking ceremony. Inamin niya na siya ang umupa ng mga taong umatake sa dalawang himpilan ng TV noong nakaraan. Dahil sa nakakagulat na balita, lahat ng matataas na opisyal na malapit kay Park Rosa ay nag-iba ng direksyon patungo sa groundbreaking ceremony, habang siya naman ay natigilan sa kinatatayuan niya at walang masabi. Dahil hindi niya makayanan na maling magdusa ang kanyang pinakamamahal na anak, pumunta siya sa istasyon ng pulisya. Nang malaman ni Ki Hamyong na isinuko ni Seo Byung-jo ang kanyang sarili at inako ang lahat ng kasalanan ng kanyang ina, labis siyang naantig. Bakit kailangang humantong sa ganito? Wala na bang ibang paraan? Siya at si Choi In-ha ay nagmadaling pumunta sa istasyon ng pulisya. Nais na makita si Seo Byung-jo, pero ayaw niyang makita ang kahit sino. Bagaman alam ng lahat na hindi siya ang salarin, siya ang umamin at hindi na ito mababago. Hindi pa rin pwedeng palayain si Seo Byung-jo. Sa oras na ito, kumalat na ang balita na pupunta si Park Rosa sa istasyon ng pulisya. Lahat ng mga TV station at newsroom ay abala, nagpupumilit na makahanap ng pinakamagandang anggulo para kumuha ng litrato. Handa na rin sina Ki Hamyong at Choi In-ha na magtanong. Sa ilalim ng gabay ni Song Chaok, mukhang mas may kumpiyansa na si Choi In-ha. Sa sasakyan, mahigpit siyang pinayuhan ng kanyang assistant na 2 tanong lang ang sasagutin niya, pero nang harapin niya ang mga nakakalito na tanong ni Ki Hamyong, ang patuloy na tunog ng mga kamera at ang mga paratang kay Seo Byung-jo, hindi niya napigilan ang kanyang damdamin. Nang makita niya ang kanyang pinakamamahal na anak na maling inaakusahan, labis siyang nagdusa. Iyon din ang naramdaman ng buong pamilya ni Ki Hamyong. Dahil sa dinanas niya dati nang namatay ang kanyang ama, na patuloy na inaakusahan ng mga reporter ng pagpatay, hindi niya kinaya ang bigat ng mga tanong. Nagalit siya at hindi sinasadyang umamin sa harap ng mga reporter. Ito'y talagang karmang bumalik at walang sinasanto. Si Park Rosa ay nasa kulungan pa rin at hindi pa rin niya nakikita kung ano ang malaking kasalanan niya at napaka-optimistic niya. Akala niya ay matutulungan siya ng pera na makalaya sa kulungan at pagkatapos ay babalik sa dati ang lahat. Pero hindi ganito ang buhay. Pinili ni Seo Byung-jo ang sarili niyang landas. Hindi rin siya gumamit ng pera para mapalaya ang kanyang ina. Sa tulong ng ina ni Choi In-ha, ibinunyag ni Ki Hamyong ang mga krimen ni Park Rosa, kaya tinawagan niya si An Chan-soo. Inatasan siya na bawiin ang kaso laban kay Song Chaok. Binawi na ang kaso. Gayunpaman, dahil sa sobrang kahihiyan sa kanyang propesyon, nag-resign siya upang mapanatili ang huling piraso ng danga ng isang tunay na reporter. Mabilis na lumipas ang panahon. Si Ki Hamyong at Choi In-ha ay naging mga profesional na reporter. Nag-resign si Song Chaok, ngunit dahil sa kanyang pagmamahal sa propesyon, naging guest lecturer siya sa mga universidad ng journalism. Unti-unting gumanda ang lahat. Ang kwento ng pag-ibig ng mga bida ay dumating na sa wakas. Dito na nagtatapos ang palabas. Mag-subscribe kayo sa channel para suportahan kami. Salamat sa panonood ng aming channel. Magkikita-kita tayo sa susunod na pelikula. Dito na nagtatapos ang episode para sa araw na ito. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli!